Bata ka lang. At kung wala ang lolo mo, mahina ka rin. Ibigay mo na lang sa akin ang punyal at ang hindi ka na masaktan pa. Wala akong ibibigay sa inyo. Oh, ano ngayon? Sumagot ka, Arturo. Matagal na ako nag-iinala sa pagtatrader mo sa akin eh. Ngayon, napatunayan ko na. Wala kang makakapagsabi kung kailan mauubos sa mga aswang. Pero alam ko kung kailan ka mamamatay. Ngayon din mismo! Magandang araw po, Kabanong, at sa lahat ng mga kabangers at mga kayanggaw. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Nathaniel. Ang kwentong gusto kong ibahagi ay naging karanasan namin ng lolo ko na tawagin nating Lolo Pael. Sa aming baryo noon, isa kami sa masasabing nasa pinakababa ng laylayan. Maswerte nga lang kami at may isang kamag-anak kami na nagpatira sa amin sa lumang bahay niyang nasa liblib na baryo. Kami ang inatasan niya na magtanim ng mga bawang na siyang ibinebenta niya sa merkado. Hanggang isang araw, may nahukay kaming isang bungo na may nakatarak na gintong punyal. At doon na nga mga kabangers nagsimula ang nakakapangilabot na pangyayari sa aming buhay ng Lolo Pael ko. Kabanong, mga kabangers at kayanggaw, ito ang aking kwento. Bago nga pala magsimula ang ating kwento, sana'y mapindot nyo muna ang subscribe button at ang notification bell para lagi kayong nanonotify pag may bago tayong mga kwento. At huwag nyo rin kalilimutan mag-like at comment. Napakalaking tulong po ito sa ating channel para mas makapagatid pa kami sa inyo ng mga magaganda at mga nakakapangilabot na mga kwento. At ngayon, sa ating pagpapatuloy. Kailangan matapos natin agad ang paglilinis ng lupang pagtatamnan ng mga bawang, ha? Tulungan mo ako para mas madali tayo makapag-ani ng bawang. Sige po, Lolo Pael. Tutulungan ko po kayo. Ay, salamat naman na po. Huwag ka mag-alala. Kapag naging malaki ang matutubo natin, bibilhin natin kung ano man ang gusto mo. Talaga po, Lo? Ay, oo naman. Basta ikaw, Nathaniel. Isang araw, habang abala kami sa paglilinis ng pagtatamnan namin ng bawang, Lolo Pael! Lolo Pael! Ali po kayo! May papakita po ako! Parang bungo po ito ng tao, oh! Bakit? Teka, lalapit ako dyan. Sandali lang. Ito po, Lo! Nakita ko po nung bunutin ko yung damo sa baging to. Hinalukay ko lang po ng kaunti ang lupa nang may mapansin akong parang bakal na manipis, eh. Aba, bungungan ng tao ito, ah. At bakit kaya may punyal na nakatarak dyan? Teka po, parang ngipin ng mabangis na hayop ang mga ngipin niya. Oo nga po, Lo. Ano kaya to? Bakit kaya to nandito? Aba, hindi ko rin alam, po. Pero may hinala kong inilibing ang ulong yan dito. Baka sa tinagal-tagal ng panahon, unti-unti lang na naging mababaw ang pagkakabaon niya sa lupa. Bakit naman po parang walang ganong kalawang ang punyal? Teka, itabi mo na muna yan. Pagka-uwi natin, lilinisin natin ang punyal. Manilaw-nilaw na, May duda akong gawa yan sa purong ginto. Pati po yung bungo ng taong to, dadalhin po natin? Wala na tayong magagawa. Kasama yan ng punyal, Naku, nakakatakot naman po, Lolo Pael. Baka po mamaya may sahalimaw ang bungong yan. Wala kang dapat ay katakot. Bungo na yan, at hindi na siya makakapanlaban pa o makakagawa ng masama. O siya, sige, para hindi ka matakot, sa silong na lang natin to ilalagay. Mas mabuti pa nga po, Lolo, para naman hindi natin madalas na nakikita yan. Sige, na. Pero lilinisin natin to, ha? Malay natin, ito pa palang makakapagatid sa atin ng kayamanan. Ay sana nga po, Lolo Pael. Ay siya,
Kalahati na lang muna ng taniman ang tatapusin natin sa ngayon. Bukas naman ang kalahati para hindi rin masyadong nakakapagod. Sige po, Lolo. Tinapos namin ang paglilinis ng kalahating bahagi ng pagtatamnan namin ng bawang. Dahil pareho kaming pagod ni Lolo, nagpasya na muna kaming magpahinga sa lilim ng isang malaking puno. Habang nasa ganong sitwasyon kami, nilinisan ni Lolo ang bungo saka ang punyal na nakatarak doon. Namangha kaming pareho nang makita naming gawa nga sa ginto ang punyal. Malakas ang duda ko na mula pa ito nung unang panahon eh. Ang ipinagtataka ko lang ay kung ano ang nilalang na may-ari ng bungong ito. Bakit po, Lolo? Ano po bang hinala niyo dyan? Hindi ako ganong sigurado pero malakas ang kutob ko na isang aswang ang may-ari ng bungo na ito. Sa palagay ko, isa siyang makapangyarihang aswang. Aswang po? Bakit naman po ninyo nasabi yan? Minsan na po ba kayo nakakita ng ganyang nilalang, Lolo? Hindi ko lang nakita, Apo. Minsan ko na rin silang nakasagupa at ilang aswang na rin ang napatay ko noon. Talaga po, Lo? Teka, isa po ba kayong albularyo dati? Hindi lang dati, Nathaniel. Hanggang ngayon, marunong pa rin naman akong manggamot. Ang totoo niyan dati rin akong manunugis. Pero nang iniwan ka sa akin ng mga magulang mo, iniwan ko na rin yung gawaing yon. Ay, bakit naman po? Ayaw kong makasali ka sa gulo ko eh. Mas gusto kong bigyan ka ng normal na buhay kahit pa na mahirap lang tayo. Ayos lang naman po sa akin kung ipagpatuloy po ninyo eh. Alam ko naman na mga masasama mga aswang, dapat lang po talaga sa kanila na tinutugis. Basta, mas gusto ko yung tahimik na buhay natin ito. Kahit na mahirap lang tayo, ang importante, hindi tayo nagugutom. Mas mahalaga ka kaysa sa anumang tungkulin, Apo. Maraming salamat, Lolo Pael. Matapos ang pagpapahinga namin, nagkasundo kami ni Lolo Pael na umuwi na sa bahay namin. Pagdating namin doon, iniligay niya sa silong ng bahay namin ang bungong may nakatarak na punyal. Minabuti na naming maghanda para sa hapunan namin. Makaraan ng halos 2 oras, nagpasya na kami ni Lolo Pael na kumain ng hapunan. Nasa kalagitnaan na kami ng pagkain namin nang may marinig kaming ingay sa labas ng bahay. Mukhang sa mismong silong natin nagmumula yun ah. Ano po kaya yun, Lo? Bakit parang may kung anong kumakalkal? Ano po kaya yun? Ay nako, baka kung may naligaw lang na pusa dyan. Ayan mo, pagkatapos natin kumain bababa ako para matingnan yon. Lolo, sandali po. Parang may umaangil ah. Ay, tumahimik ka nga muna, Apo. Mukhang mula nga sa silong natin yun ah. Sandali, sisilipin ko na sa siwang ng sahig natin. O ano po, Lo? Ano po nakita niyo sa silong? Wala naman na po eh. Pero nawala na rin ang ingay. Ala, sige na. Tapusin na muna natin ang pagkain. Titingnan natin mamaya kung ano bang meron sa silong. Sige po, Lo. Sige na, bumalik na tayo sa pagkain. Tinapos namin ang pagkain namin ni Lolo. Nang malikpit na namin ang aming pinagkainan, nagpasya akong sumama na sa kanya palabas ng bahay. Nang naroon kami, tiningnan namin ang silong, ngunit wala naman kaming nakitang kung anong hayop doon. Ilang beses pa naming nilibot ang aming bakuran, pero wala talaga kaming nakita. Lolo, ang bungong may nakatarak na punyal. Baka po magnanakaw ang pumunta dito at kinuha nila yun. Ay, oo nga no. Teka, titingnan ko. Tinakpan ko naman yun ng tuyong dahon ng nyug eh. Hindi yung madaling makita. Pero sige, aalamin natin. Sana naman po, hindi nawala yun. Kung magnanakaw rin po kasi yung umatake dito, sigurado na babalik pa po sila. Oo nga, Apo eh. Kawawa talaga tayo kung nagkataon. Halika po, tingnan natin kung nariyan pa ba yung bungo. Sige po, Lo. Nakasunod po ako sa likod nyo.
Nako, hindi. Paanong Bakit po, Lo? wala na rito yung banga? May kumuha na. Sigurado na kung sino man o ano man ang gumawa ng ingay na yun siya yung nagnakaw na yun. Yung punyal po. Nandito. Ito, malakas ang kutob ko na hindi isang magnanakaw ang kumuha nun Kasi, kung isa siyang magnanakaw, dapat mas pag-iinteresan niya yung gintong punyal. Ano po sa palagay niyo yung kumuha nun, Lolo? Hindi ko pa matutukoy kung ano yon o sino yon. Tara na, pumasok na tayo't nang makapagpahinga. Maaga pa tayo bukas Itatago ko na lang sa aparador natin tong punyal. Baka sa susunod kasi ito naman ang mapag-interesan. Napatango ko sa winikang yon ni Lolo. Nauna na akong naglakad at nang makapasok kami sa bahay, nagkasundo kaming maglatag na ng banig saka nahiga roon. Dahil pareho kaming pagod ni Lolo, agad kaming nakatulog. Kinabukasan, maaga kaming nagising. Pagkatapos naming mag-agahan, tumungo na kagad kami sa bukid at ipinagpatuloy ang gawain namin doon. Sana umayon sa atin ang panahon, ano? O nga po, Lo Paano naman hindi masira yung mga bawang na itatanim natin? Tama ka po. Hindi rin kasi maganda sa bawang ang madalas na pag-ulan. Lo, bakit po ba bawang ang kadalasang itinatanim natin? Pwede naman pong mais, o hindi kaya palay. Wala tayong magagawa po. Yan kasi ang gustong ipatanim sa atin ng Tia Carmelita mo Negosyo kasi nila yon. Hindi bale. Sa susunod kakausapin ko siyang magtanim naman tayo ng mais. Sige po, Lo. Para naman may makakain tayo. Matagal na rin kasing hindi ako nakakakain ng mais Hayaan mo. Kapag nakapunta ako sa bayan at may nakita akong mais, bibili ako. Ayun! Maraming salamat po, Lo. Oh, sige na. Ipagpatuloy na natin tong ginagawa natin. Para kung matapos agad natin to maaga tayo makauwi at makapagpahinga. Sige po, Lolo Pael. Ipinagpatuloy namin kabanong ang paglilinis ng pagtatamnan ng bawang. Nang matapos na kami, dumating ang malayo naming kamag-anak na si Tia Carmelita. Kinausap niya kami at sinabi niya sa amin ang patungkol sa plano niya sa taniman ng bawang. Nakinig na lang ako habang nagkukwentuhan silang dalawa ni Lolo Pael. Kapag naging marami ang ani natin sa pagkakataong ito, bibigyan ko rin po kayo ng malaking parte, Tio Pael. Ay, ganun ba, Carmelita? Salamat naman kung ganon. Magagawa ko ng makapag-ipon para sa pag-aaral ni Nathaniel. Kung gusto po ninyo sa amin na lang siya tutuloy. Pag-aaralin ko siya ng libre. Ako na rin ang bahala sa iba pang gastusin niya, Tio Pael. Talaga, Carmelita? Sigurado ka ba sa sinasabi mo? Baka mamaya binibiro mo lang kami, ha? Sigurado po, Tio Pael. Wala naman kaming anak ng asawa ko Oh, Nathaniel, kung talagang desidido si na Tia Carmelita mo na doon ka sa kanila, mas mabuti pang pagka-uwi natin, iimpake na natin ang mga damit mo. Magiging maganda ang kapalaran mo ron, apo. Ayoko po, Lolo Pael. Mas gusto ko pong kasama kita Ayoko pong mapaiwalay sa inyo. Pero kung sa kanila ka, hindi ka na mahihirapan pa, apo. Hindi ka na gigising ng maaga para magbungkal ng lupa. Tama ang Lolo Pael mo, Nathaniel. Huwag kang mangamba. Hindi ka namin ituturing na iba. Wala kang gagawin sa bahay kung hindi ang mag-aral saka maglaro. Oh, narinig mo yon, Nathaniel. Doon, mas matutustusan nila ang pangangailangan mo. Hindi kagaya rito sa atin. Kung hindi tuyo ang ulam natin, mga hinog na prutas. Ayoko po, Lo. Kahit na asin pa palagi ang ulamin natin, ayos lang. Basta kasama kita. Ayoko pong magkaroon ng magandang buhay kung ang kapalit pala nun, hindi na kita makakasama. Pero apo, Talaga pong ayaw ko, Lo. Huwag ka mag-alala, Nathaniel. Makapaghihintay naman ako Kung sakaling magbago ang isip mo, puntahan lang ninyo ako sa bahay, ha? ay sige, Carmelita. Huwag ka mag-alala. Kakausapin ko ng mabuti tong apo ko.
Maraming salamat po, Tio Pael. O Nathaniel, mauna na ako sa inyo ha. May pupuntahan pa kasi ako eh. Hindi ako sumagot sa kanya, Kabanong. Naging tahimik din ako hanggang sa matapos na namin ni Lolo ang paglilinis ng magiging taniman ng bawang. Umuwi kami sa bahay nang hindi ko siya kinikibo. Nang mga panahong yon, masama ang loob ko sa kanya dahil mas gusto pa niyang magkalayo kami para lang sa sinasabi niyang kinabukasan ko. Kinagabihan, napansin ni Lolo na masama ang loob ko sa kanya, kaya kinausap niya ako ng masinsinan. Apo, pasensya ka na. Gusto ko lang naman na sanang tanggapin ang oportunidad na ibinibigay sa atin eh. Minsan lang naman sana yon. Pero po, mas pipiliin kong ganitong buhay eh. Basta po kasama ko kayo, Lo. Pero Apo, paano na lang kung wala na ako? Paano ka kung wala kang pinag-aralan? Walang permanente rito sa mundo, Apo. Kaya ang gusto ko sana, kahit man lang sa ganong paraan mabigyan kita ng magandang kinabukasan. Wala po akong pakialam sa kinabukasan. Mas gusto ko po ngayon. Gusto ko po nakasama kita palagi, Lo. Ayoko pong malayo sa iyo eh. Ayaw mo ba talaga sumama sa Tia Carmelita mo? Ayaw ko po. Mas masaya ako dito eh. At hindi po kita ipagpapalit sa kahit na ano o kahit na sino, Lolo Pael. Sigurado ka ba? Kahit anong oras naman makakausap naman natin ng tiya mo eh. Ayaw ko po talaga, Lo. Kahit mahirap lang po tayong dalawa, basta magkasama po tayo. Hindi naman po yun makakayang tumbasan ng kahit na anong yaman eh. Kung yan ang pasya mo, sige. Sa susunod na pagpunta rito ng Tia Carmelita mo sasabihin natin sa kanya na hindi ka sasama at makikitira sa kanila. Maraming salamat po, Lo. Salamat din Apo. Huwag ka mag-alala. Kapag malaki na ang naiipon ko, pag-aaralin kita sa bayan. Napangiti ako sa sinabi sa akin ni Lolo Pael, Kabanong. Napayakap ako sa kanya at napahingi ng pasensya dahil sa pagtatampo ko. Pagkatapos namin kumain, nagpasya kaming magpahinga. Sinabi sa akin ni Lolo na maaga pa siyang aalis bukas para bumili ng binhi ng bawang na itatanim namin. Napatango na lang ako sa kanya at tinintay ng lukubin ako ng antok. Kinabukasan, nagising ako na wala na siya sa tabi ko. Alam kong umalis na siya, kaya naghintay na muna ako sa pag-uwi niya. Makalipas ang ilang oras... Apo, kumain ka na ba? Teka, binila kita ng mais na nilaga, Talaga po, Lo? Oo naman. Eto, mainit-init pa. Kaya lantakan mo na, Nathaniel. Sige po, Lolo Pael. Naku, maraming salamat po. Siya nga pala. Nagkita kami ng Tia Carmelita mo. Sinabi ko na rin sa kanya na hindi ka makikitira sa kanila at dito ka lang sa piling ko. Ano naman pong sabi niya? Ayos lang naman daw. Huwag ka raw mag-alala kasi kapag nag-aaral ka na sa bayan, bibigyan ka niya ng pera para may pambili ka raw ng mga pagkain doon. Talaga po? Sabihin po ninyo sa kanya, maraming salamat po. Kailan po ako mag-aaral, Lo? Sa susunod na taon, Nathaniel. Sa ngayon kailangan ko pa kasi ng tulong mo Wala kasi ako magiging alalay sa pagsasaka ng bawang. Sige po, Lo. Naintindihan naman po kita. Kumain kami ni Lolo at pagkatapos, inihanda niya ang binhing gagamitin sa pagtatanim. Ng mga sumunod na araw, inasikaso namin ang lupang pagtatamnan ng bawang hanggang sa pinagtiyagaan na naming itanim ang binhing nabili ni Lolo. Naglagay na rin kami ng bakod sa paligid ng taniman namin upang walang ligaw na hayop ang makapasok doon at sumira ng aming mga pananim na bawang. Isang umaga, Hindi! Diyos ko! Bakit nangyari to? Lo, hindi po kaya sinadyang sirain ng kung sino man yung pananim natin? Parang sinadyang bunutin po Saka yung lupa, parang dinaanan ng kalaykay
Isa ito sa natitira nating pag-asa. Pero bakit naging ganito pa? Maganda ang bining nabili ko eh. At ang lupa sigurado naman akong mataba. Ano ba ang kasalanang nagawa ko't ginanyan nila tayo? Hindi ko rin po alam, Lo. Maganda na sana yung simula natin eh. Yan nga ang iniisip ko, Apo eh. Ewan ko ba kung bakit ginaganito tayo? Naging mabuti naman tayo sa kapwa natin ah. Baka naman po, kung hindi tao gumawa nito, baka may nakapuslit lang na ligaw na hayop sa taniman natin ng bawang, Lo. Hindi yan ang duda ko, Apo eh. Kung hayop lang, iisang bahagi lang sana ang sinira nila. Pero parang buong taniman talaga eh. Parang sinadyang bunutin muna ang mga tumutubong bawang bago kinalaykay ang lupa. Teka po, naalala po ba ninyo yung bungo na nakita natin, Lo? Hindi po ba dito natin yung nakuha? Alam nga naman na yun ang hinahanap ng kung sino mang gumawa nito. Ninakaw na nga yun sa atin, hindi ba? Oo nga po, Lo. Pero malay natin, baka may iba pa palang nakalibing sa taniman natin ng bawang at yun pala yung hinahanap nila. Ay nako, bahala na. Sa ngayon, poproblemahin na muna natin ang pananim natin na sinira nila. Ay, Nathaniel, halika, tulungan mo ako. Piliin natin yung mga pwede pang ibalik sa lupa. Baka tumubo pa't mapakinabangan naman natin kahit papano. Sige po, Lo. Tutulungan po kita. Ay, hindi ko alam kung paano ko ito ipapaliwanag kay Carmelita. Siya pa naman ang nagbigay ng pera sa akin para ibili ng binhi nun. Hindi sabihin na lang po natin sa kanya yung totoo. Hindi naman po natin sinasadyang masira ang mga ito eh. Hindi po ba, Lo? O siya, sige. Bukas kakausapin ko siya. Sa ngayon, ihiwalay na muna natin ang hindi na mapapakinabangan sa mga pwede pang itanim ulit. Sige po, Lo. Inihiwalay namin ang mga pwede pang itanim na bawang saka isa-isang ibinalik sa lupa. Nakaramdam ako ng awa kay Lolo ng mga panahong yun, Kabanong. Pero hindi ko ipinahalata sa kanya. Nang matapos na naming itanim ulit ang mga bawang na hindi pa gaanong sira, umuwi na kami sa aming bahay. Halos mangilid ang mga luha ni Lolo Pael dahil sa nangyari. Kaya inalo ko na lang siya hanggang sa mapangiti siya. Tama ka naman na po. Makakabangon pa tayo. Marami pa naman pagkakataon na makapagtanim tayo eh. Oo nga po, Lo. Malay po natin. Sa susunod, baka mas marami tayong maani. Sana nga. Para naman makabawi tayo. Sayang ang pagod natin sa pagtatrabaho ron eh. Tapos, mauuwi lang pala sa wala. Lo, paano po pala kung merong kayamanan na nakalibing sa taniman natin ng bawang? Baka po yun po yung pag-asa natin para yumaman tayo eh. Huwag tayong umasa riyan. Kung makakakita man tayo ng mga ginturian, kukunin din naman ng gobyerno sa atin yun eh. Isa pa, hindi basta-basta mga gintong nakalibing sa mga lupa. Bakit naman po, Lo? Kadalasan sa mga yan, may mga bantay na elemento. Mga nilalang sa kalikasan na hindi naman natin nakikita. Ay, ganun po ba yun, Lo? Oo, kaya huwag tayong dumampot ng mga ginto na nakikita natin sa kung saan-saan lang. Bakit po kinuha natin yung gintong punya, Lo? Huwag ka mag-alala. May inusal akong dasal para walang negatibong enerhiya nakakapit sa atin. Ang galing po talaga ninyo, Lolo Pael. Ay, teka nga pala. Paano po yung mga bakanting taniman ng mga bawang, Lolo? Huwag ka mag-alala. Bukas, manghihiram ako ng itatanim na bawang sa kaibigan ko. Sumama ka na rin sa akin at nang makagala ka sa kanilang baryo. Sige po, Lolo Pael. Gusto ko po yun. O siya, sige na. Ang mas mabuti natin gawin, magpahinga na lang. Ipagdasal na lang natin na tutubo pa ang mga itinanim natin. Diyos na ang bahala sa sumira sa pananim natin ngayon. Napatango na lang ako kay Lolo Pael, Kabanong. Dahil pagod din ako, nakatulog ako kaagad. Makaraan ng ilang oras, nagising na lang ako sa mga ingay sa paligid.
Pagtingin ko kay Lolo, nakita kong gising din pala siya at nagmamatsyag sa paligid. Tinanong ko siya kung ano ang gumagawa ng ingay na yon at kung bakit hindi lang iisang nilalang ang naroon. Napailing naman siya at agad din niyang sinabi sa akin na mayroong mga aswang na dumaan sa tapat ng bahay namin. Nagsisimula na naman silang manalasa. Manalasa po? Ano pong ibig sabihin nun? At saka, saan naman po sila pupunta? Mukhang napadaan lang naman po yata sila dito eh. Ang manalasa, ibig sabihin nun na po, gumawa ng masama. At hindi ko rin alam kung saan sila pupunta. Pero malakas ang kutob ko na pupunta sila sa kabilang baryo. Marami raw kasing mga nagdadalang tao ron eh. Bakit naman hinahayaan lang sila ng mga tao na manalasa? Hindi po ba nila kayang labanan ng mga nilalang na yon? Hindi lahat ng tao nagkakaroon ng lakas ng loob na labanan sila. Kadalasan, kapag sinasabing aswang, kinakatakutan kaagad. Tumatak na kasi sa mga tao na mga kakaibang nilalang sila. Pero kung magkakaroon lang sila ng tapang, malalaman nila na meron ding kahinaan ng mga yon. Kawawa naman po sila kung ganun, Lo. Baka marami pa po ang mabiktima ng mga aswang na yon. Kaya nga kailangan natin mag-ingat, Apo. Hindi natin alam kung kailan sila mananalasa rito sa baryo natin. Diyos ko, kung nangyari yon, wala akong mapagpipilian kung hindi ang lumaban sa kanila. Tutulungan po kita, Lo. Kahit na bata lang ako, may magagawa din po ako siguro. Wag na. Masasaktan ka lang. Masyado ka pang bata, Apo. Mas mabuti pang manatili ka na lang dito sa bahay. Mas ligtas ka rito, Nathaniel. Pero po, wala nang pero-pero. Iniisip ko lang kung ano ang makabubuti sa'yo. Baka po kung ano naman na mangyari sa inyo kung hindi niyo ako kasama, Lo. Huwag mo akong intindihin. Veterano na ako sa panunugis ng mga aswang. Hindi nila ako madaling mahuhuli at mapapatay. O siya, sige na. Bumalik ka na sa pagtulog mo. Ako na lang ang bahalang magbantay sa paligid natin. Sige na nga lang po, Lo. Matutulog na lang po ulit ako, ha. Sinikap kong makatulog ulit hanggang sa tuluyan na rin akong napahimbing. Kinabukasan, naging usap-usapan sa buong baryo namin ang patungkol sa pananalasa ng mga aswang sa kabilang nayon. May mga kwento kaming narinig na patayang lahat ng buntis doon. Dahil dito, nakaramdam na rin ako ng pagkabahala. Naisip kong baka sa mga susunod na pagkakataon, sa baryo naman namin susugod ang mga aswang. Dahil napag-usapan namin ni Lolo na pupunta sa baryo ng kanyang kaibigan, sumama ako sa kanya. Nawili sila sa pakikipagkwentuhan at madilim na nang nagpasya si Lolo na uuwi na kami. Apo, ikaw na magdala ng sulo na ibinigay sa akin ng kaibigan ko, ha? Mauna ka na rin at nang makapagbantay ako sa likod natin. Sige po, Lo. Wag lang po kayong lalayo sa akin, ha? Baka mamaya atakihin po ako ng... Wag mo nang babanggitin yan na po. Biyernes ngayon. Malakas ang pandama nila. Baka marinig nila ang sinasabi mo at harangan nga nila tayo. Ay, pasensya na po, Lo. Ayos lang. Ay, teka. Ikaw na magdala nitong patalim ko. Mas mabuti pa nga po, Lo. Para kung may susunggab sa akin, malabanan ko kaagad. O siya, sige na. Magpatuloy na tayo sa paglalakad. Pakaabutan pa tayo ng hating gabi sa daan eh. Sige po, Lo. Tara na. Bilisan natin para makauwi kaagad tayo. Sapat na rin siguro ang mga bawang nito para mapunan ang mga bakanteng bahagi ng taniman natin. Ipinagpatuloy namin ang paglalakad hanggang sa makarating kami sa kagubatang naghihiwalay sa nayo namin at sa ibang baryo. Nasa kalagitnaan na kami ng pagbaybay ng daan nang makarinig kami ng mga ingay. Nung una, Kabanong, inisip namin na mga pusang naglalampungan lang yon, kaya isinantabi namin yon. Subalit, nang may marinig kaming angil na kagaya ng naulinigan namin nang may mga dumaang nilalang sa tapat ng bakuran namin,
naisip namin na mga aswang ang mga yon. Magdaan-daan ka lang sa paghakbang, Apo. Baka mahalata nila tayo at masukol. Sige po, Lo. Ano po bang plano ninyo? Susundan po ba natin sila? Aalamin lang natin kung saan sila pupunta. Hindi natin sila susundan sa kung saan sila pupunta. Mamaya, baka patibong lang pala yon. Para kasi malaman din natin kung saan sila nagmula eh. Kayo pong bahala, Lo. Kung ano pong gusto nyo, susundin ko po. Doon sila papunta sa pinakadulong baryo. Malamang, may bibiktimahin sila ron. Halika, Apo. Teka, patayin mo muna yung lingas ng sulo natin. Kailangang hindi nila agad tayo mahalata. Opo, Lo. Sige po. Maging alerto ka lang sa lahat ng oras, ha? Hindi natin alam kung ilan sila at baka kung may iba pang aswang na nakaantabay pala sa atin. Sinunod ko ang sinabi ni Lolo Kabanong. Sinundan namin ang mga nilalang hanggang sa makalabas na kami sa gubat. Tatawid na sana kami sa ilog nang bigla kaming may mapansin na gumagalaw sa kabilang pampang. Nakalayo na rin ang mga sinundan namin. Kaya napaisip kami ni Lolo kung ano ang mga yon. Ilang sandali pa, nakita namin ang mga nagbabagang mga mata nila. Kaya sa halip na magpatuloy, nanatili na muna kami roon at nagmatsyag. Napatitig na lang si Lolo sa akin na makarinig kami ng boses ng dalawang lalaki na nag-uusap doon. Magbantay kayo rito, Arturo. May napansin kaming nakasunod sa amin kanina. Huwag niyo silang paladaanin. Kapag tumawid sila sa kabilang pampang, patayin niyo at itapon sa tubig ang mga katawan nila. Masusunod po, Pinunong Hilario. Gagawin ko inuutos ninyo. Sige na. Pagkatapos ng gabing ito, hahanapin na natin ang bungo ng sinaunang aswang. Pati ang gintong punyal na nakatarak sa ulo nun. Kailangan din natin makuha. Kinakailangan na hindi yun makuha ng mga bertudes. Bakit po? Ano po bang meron sa punyal na yon? Hindi mo na kailangan pang malaman pa. Basta, maganda kayo. Sa mga susunod na gabi, sisimulan na nating hanapin yon. Talaga? Kung ganun maswerte makakakuha nun. Ginto po pala yun eh. Teka po, paano po kung ang bungo lang ang makuha natin? O kung hindi man ang punyal na lang? Napakarami mong tanong. Ala, sige na, magbantay ka rito. Pupuntahan ko muna yung iba nating mga kasama. Sige po, Pinunong Hilario. Nagpasya kaming umalis doon, Kabanong. Nakailang hakbang na kami ni Lolo Pael nang sa hindi namin inaasahan, nakarinig kami ng mga yabag sa likuran namin. Agad akong sinabihan ni Lolo na magtago at siya na raw ang haharap sa kung anumang nilalang na nakasunod sa amin. Napatango naman ako at naghanap ako ng mapagtataguan kung saan. Maaninag ko pa rin si Lolo Pael. Tumigil ang mabalahibong nilalang sa harapan niya. Ano pa nyo? At sinusundan nyo kami? Nasaan ang kasama mo? Wala ka ng pakialam doon. Kung ako sa inyo, umakyat na lang kayong lahat sa bundok. Doon, ligtas kayo. At hindi pa kayo makakapambiktima. Wala kang karapatan diktahan kami. Bakit? Sino ka ba, ha? Hindi ko na kailangan pang ipakilala ang sarili ko, aswang. Sabihin mo na lang sa pinuno mo na lisanin ang lugar na ito. Perwisyo lang siya sa mga tao rito. Kung ako sa iyo, tanda, ikaw ang umalis sa lugar na ito. Walang puwang ang mga makukunat na kagaya mo rito. Kayong mga aswang ang walang lugar rito. Pero kung talagang hindi kayo aalis, mapipilitan akong labanan kayo at ubusin. Ang kagaya mo, uubos sa amin. Baka hindi mo ako kilala, tanda. Ako si Arturo, ang kanang kamay ni Pinunong Hilario. Wala akong pakalam kung sino ka. Umalis ka na at iparating mo sa pinuno mo sinabi ko. Sa isang pagkisap ng mga mata ko, umatake ang aswang kay Lolo. Nakita ko kung paano sila maglaban. Ilang beses pa niyang nasugatan ng aswang gamit ang itak niya. At nakita ko rin na bahagyang nanghina ang nilalang. Nang magawang mapabagsak ni Lolo ang aswang, may narinig akong mga ingay sa hindi kalayuan. Kinutuban akong hindi yun maganda. Kaya
Lumabas na ako sa pinagtataguan ko, saka sinabihan si Lolo na umalis na kami. Naibaling naman niya ang pansin niya sa akin, at sa hindi namin inaasahan, nakawala ang aswang. Baka dito po sila pumunta, Lo. Mas mabuti pang umuwi na lang tayo. Sige, Apo. Mag-iiba na lang din tayo ng daan para hindi nila tayo masundan. Kung sino man ang pinunong Hilario na yon, at kung totoo man ang narinig nating sinabi niya, malamang may alam talaga siya. Kung hanapin po nila yon, hindi kaya malagay po tayo sa peligro? Huwag ka mag-alala. Wala siyang mahahanap sa atin. Hindi nga natin alam kung nasaan nga yung bungong yun eh. Ang nasa atin lang naman ngayon ay ang gintong punyal. Bakit po kaya parang sobrang importante ng bungong yon? Saka po parang may kinatatakutan ng isang aswang kanina nang banggitin niya yung gintong punyal eh. Yan ang hindi ko pa alam. Malakas ang kutob ko na kung ano man ang kakayahan ng punyal na yon, siguradong makasasama yun sa kanila. Kung ganun po, kailangan nating itago pala yun ng mabuti, Lolo. Ay oo, Apo. At kailangan walang ibang makakaalam nun, maliban sa ating dalawa. Sige po, Lolo Pael. Isisikreto po natin yung patungkol dun sa gintong punyal na yun. Naging mahaba pa ang kwentuhan namin ni Lolo. Hindi na namin namalayan na nakarating na pala kami sa aming baryo. Malalim na ang gabi noon, kaya pagdating namin sa bahay, kumain lang kami ng hapunan saka nahiga na. Habang nakahiga at nagpapaantok, napagkwentuhan namin ang patungkol sa mga aswang na nakasagupa namin. Hindi ko rin maiwaglit sa isipan ko ang itsura nila na may sahalimaw talaga. Mukhang pamilyar nga sa akin yung pangalang Hilario eh. Hindi ko lang maalala kung sino yung bumanggit nun sa akin. Ang nakaharap po ninyo, pamilyar po ba sa inyo yon? Hindi, Nathaniel. Pero kung sino man siya, mahina pa siya kung ikukumpara sa mga aswang na nakalaban ko dati. Kaya nga po nakita ko kung paano nyo natalo yung aswang. Maswerte talaga siya, dahil maliksi siya kung gumalaw. Siguro nga, kung hindi ko iwinaglit sa kanya yung pansin ko, baka hindi pa siya nakatakas eh. Malamang, napatay ko pa siya kanina. Pero, hindi bale na. Dahil sa sugat na natamo niya, ilang araw pa siya bago maging malakas ulit. Ang galing po talaga niyo makipaglaban, Lo. Nadadaan ng lahat sa ensayo, Nathaniel. Alam mo kasi, bata pa lang ako, inubog na ako para maging isang manunugis. Ganun po ba? Parang gusto ko rin yata na maging kagaya niyo po, Lolo Pael. Hey, nakong bata ka. Huwag mo nang pangarapin ang bagay na yan. Napakahirap ang maging isang manunugis. Hindi mo alam kung sino ang totoo mong kalaban at kakampi. Kung nakayanan po ninyo, Lo, sigurado pong makakaya ko rin naman po yan. Huwag mo nang sundan ang yapak ko, Apo. Ang mas maigi mong gawin, kapag nakaipon na ako ng malaki, mag-aral ka na lang mabuti. Para naman maiahon mo ang sarili mo sa kahirapan. Hindi habang buhay kailangan magsaka ka lang ng bawang. Marami ang magbubukas na oportunidad kapag may natapos ka. Lolo naman Ay nako, sige na nga po. Pero kung bibigyan po ako ng pagkakataon na maging isang manunugis, hindi ko po yun palalampasin. Ay nako, matulog na nga lang tayo. Huwag na natin pag-usapan ang mga bagay na yan. Sasakit lang ang ulo natin eh. Ala, sige na. Maaga pa tayo bukas. Kailangang matamnan natin ang bakanting taniman ng bawang, Apo. Sige po, Lo. Mabuti pa nga po. Pagod din kasi ako dahil sa paglalakad natin Ang importante, ligtas tayong nakauwi rito sa bahay natin. O sige na. Tulog ka na, Apo. Napatango na lang ako kay Lolo at minabuting ipikit na ang mga mata ko. Makalipas ang ilang sandali, narinig ko ang paghilik niya. Samantala, kahit na anong gawin ko, hindi ako dinadalaw ng antok. Ilang beses din akong nagpalit ng posisyon sa pagkakahiga, ngunit hindi talaga ako makatulog. Dahil doon, nanatili na lang akong nakahiga habang nag-iisip ng kung ano-ano. Kung hindi ko pa narinig ang tilaok ng manok, hindi pa ako tuluyang makakatulog. Kinaumagahan,
O apo, mukhang hindi ka nakatulog ng maayos ah. Opo nga, Lolo eh. Malinsangan kasi ang panahon eh. Saka ang daming lamok. Panay kagad sila sa akin eh. Kaya hindi po ako nakatulog ng mahimbing. Hayaan mo. Sa mga susunod na araw, bibili ako ng kulambo. Mukhang dumarami na nga ang lamok dito sa atin eh. Talaga po, Lo? Sige po, para naman wala na maging disturbo sa pagtulog natin. O siya, sige na. Mag-agahan na tayo para makapunta sa taniman natin ng bawang. Sige po, Lo. May natira pa naman tayong ulam kagabi. Ayos na po yun. Oo nga, Nathaniel. Mamaya na lang ako bibili ng ulam natin, ha? Delata, para naman mapaparami ka ng kain. Minadali namin ang pagkain at nang matapos na, agad kaming pumunta sa taniman ng bawang. Nang makarating kami roon, agad naming tiningnan ang mga bakanting bahagi. Nasa kalagitnaan na ako ng ginagawa ko nang bigla akong matigilan. Nakaamoy ako ng malansaka, Banong, kaya napatitig ako kay Lolo. Nang mapansin ko na napatakip din siya ng ilong niya, agad akong napatayo. Parang amoy ng dugo po, Lo. Saan kaya nanggagaling yun? Teka, mukhang kumambyo na yung hangin eh. Sigurado na doon sa bandang kanluran nagmumula yung amoy na yon. Oo nga po, Lo. Parang patay na hayop na ewan. Halika po, tingnan natin kung ano yon. Sige po, Lo. Ay, ayun. Parang may nakaandusay po sa banda ron, oh. Bilis siya po. Teka, kambing yan ni Pasa. Bakit nandito yan? Lo, wala na pong mga laman loob yung kambing. Tsaka tingnan niyo po, oh. May kagat siya sa liig. Hindi kaya asong ulol yung umatake sa hayop na yan? Hindi yan asong ulol. Malamang, isang aswang ang nambiktima sa kambing na yan. Aswang po? Ibig sabihin, nagsisimula na rin silang mambiktima dito sa atin? Yan ang hindi pa natin alam, Apo. Hayaan mo, magmula mamayang gabi, magmamatsyag na ako sa paligid. Sige po, Lo. O tayo na, bumalik na tayo sa ginagawa natin. Ipagpatuloy na natin ang pagtatanim ng bawang. Malapit na rin namang matapos eh. Tapos, sabihin na lang natin kay Pas yung nangyari niya sa kambing niya. Tinapos namin ni Lolo ang pagtatanim ng bawang. Pagkatapos noon, dumiretso na kami sa bahay ng kanayo namin para ibalita ang nangyari sa kambing nila. Binalikan namin yon at maging ang mga taong nakakita sa sitwasyon ng kambing, kumbinsido na aswang ang pumatay ron. Inilibing na lang namin ang hayop na yon sa kami nabuting umuwi na sa bahay namin. Hindi magandang senyales yun, Apo. Malamang totoo yung narinig nating kwentuhan ng mga aswang. Ano pong ibig niyong sabihin, Lo? Kasi, baka ang baryo talaga natin ang punteriya ng mga aswang na yon. Paano po? Alam ba nila na dito makikita yung bungo na yon saka yung punyal? Yan ang bagay na hindi tayo sigurado, Apo. Basta, kahit na anong mangyari, hindi natin ibibigay yung punyal. Baka gamitin pa nila ito sa masama eh. Mahirap na. Sige po, Lo. Wala. Dito ka na muna at bibili ako ng dilatang uulamin natin mamaya sa hapunan, ha. Huwag kang gagala sa kung saan-saan. Sige po, Lo. Mag-iingat po kayo. Hindi na po ako lalabas ng bahay. Hinintay ko na si Lolo na makauwi sa bahay at dahil malapit na ring dumilim, kumain na kami ng hapunan. Habang kumakain, naikwento sa akin ni Lolo na may ilang pang hayop ang natagpuan sa mga masusukal na parte ng baryo namin. Nakaramdam ako ng pagkabahala. Pero nang makita kong kampante naman si Lolo, isinantabi ko rin ang takot na nararamdaman ko. Pagkatapos namin kumain sa halip na magpahinga, lumabas kami sa bahay sa karoon tumambay. Ba, maliwanag pa lang buwan ngayong gabi ah. Bukas o sa makalawa, sigurado na kabilugan na niyan. O nga po, Lo. Parang tanghaling tapat nga po eh. Ang liwanag sa paligid. Malakas sa mga aswang tuwing mga ganitong panahon. Mas nag-iiba yung pandaman nila, pati ang lakas at liksi nila. Mas nakakaramdam din sila ng gutom kaya marami ang binibiktima nila. Kung ganun po,
Kailangan natin maganda, Lo. Anumang oras, aatake ang mga aswang sa baryo natin. Yan nga din ang iniisip ko, Apo eh. Maganda na lang tayo. Pero huwag tayong mataranta. Malalaman din naman kagad natin kung umaaligid sila eh. Paano naman po? May tinago kong langis dati na kumukulo kapag may aswang sa paligid. Ayan mo't ilalabas ko, saka ilalagay sa tapat ng bintana. Sige po, Lo. Para naman po malaman natin kagad kung may mga kalaban sa paligid. Nang wala kaming napansing kakaiba sa paligid, minabuti namin ni Lolo na pumasok na sa bahay. Noon din, kinuha niya ang bote ng langis na tinutukoy niya saka inilagay sa tapat ng bintana namin. Nang makaiga na si Lolo Pael, ilang minuto lang ang lumipas ay narinig ko na siyang humihilik. Ako naman, nanatiling dilat ang mga mata habang nakatitig sa bote ng langis. Walang ano-ano, may narinig akong ingay sa labas ng bahay. Nung una, hindi ko pinansin yon. Ngunit nang makita kong kumulo ang langis na nasa loob ng bote, nagpasya kong gisingin na si Lolo. Ano bang rason at ginising mo ako, Apo? Ang langis po kasi, Lo. O ano bang nangyari sa langis na nasa bote? Kumukulo po. Ayun po, Lo. Tapos, may narinig din po akong ingay sa paligid. Katulad po yun ng ingay na narinig natin nung nakaraan. Ha? Teka, lalapitan ko nga at titingnan. Baka namamalikmata ka lang kasi dahil sa antok mo. Hindi po, Lolo. Nakita ko po talaga. Saka klaro rin po yung pandinig ko sa ingay na yun. Aba, oo nga, kumukulo nga. Pero wala na namang ingay ah. Sandali. Aba, oo nga no. Sobrang hina ng ingay nila. Siguradong malapit lang sila sa atin. Ano pong gagawin natin, Lo? Kumalma ka lang. Hindi naman nila mapapasok ang bahay na ito eh. Paghakbang pa lang nila sa hagdan natin, sigurado na sasabog na sila. Paano naman po kayo nakasigurado, Lo? May nakalibing na pangontra sa ilalim ng hagdan natin. Walang masamang nilalang na makakapasok sa bahay natin, Nathaniel. Lolo, mukhang may kumakaykay na naman po sa silong ng bahay natin, ha? Baka yan din mismo yung kumuha ng bungo. Aba, oo nga, no? Teka, kukunin ko lang yung ita ko. Bababa ko titingnan kung ano yung nilalang na yan. Sasama na po ko sa inyo, Lo. Wag na. Manatili ka na lang dito sa loob ng bahay. Mas ligtas ka rito. Hindi natin alam kung ilan yung nasa labas. Hindi naman ako makikipag-away eh. Aalamin ko lang kung ano yung pakay ng mga yan. Hindi na ako umimik at sinundan ko na lang ng tingin si Lolo Kabanong. Nang makababa na siya, nagpasya akong buksan ang bahagya ang bintana. Napalunok ako ng laway nang makita ang mga nagbabagang mga mata na nasa hindi kalayuan. Naisip kong mula ang mga yun sa taniman namin ng bawang. Kaya kinutuban ako. Baka sila ang kumaykay at sumira sa mga bawang namin. Walang ano-ano, nakarinig ako ng boses malapit sa aming bahay. Hinanap ko kung saan banda yun at nakita ko si Lolo na nakatayo habang kaharap ang dalawang aswang. Ang isa sa kanila ay pamilyar sa akin. Ano ang pakay nyo rito? Umalis kayo sa loob ng bakuran ko. Hindi mo ba ako natatandaan? Talagang ang matanda ka na. Ikaw pala yung aswang na kinawawa ko nung nakaraan. Maswerte ka't binigyan ka pa ng pagkakataong mabuhay. Kung hindi lang ako nalingat nung araw na yun sigurado inuuod ka na ngayon. Binigyan ako ng pagkakataong mabuhay dahil gaganti pa ako sa'yo. Pero bago ang lahat, ibigay mo muna yung bungo na may nakatarak na gintong punyal. At bakit mo naman sa akin nahanapin yan? Wala akong alam sa sinasabi mo. Wag ka na magkaila. Dito mismo sa lupang ito nailibing ang bungo ng sinaunang aswang. Hindi nagsisinungaling si Pinonong Hilario sa amin. May hawak akong mapa ng lugar na ito. At kung sa palagay nyo, may isahan nyo ko. Nagkakamali kayo. Mahalaga sa akin ang bungong yon, pati na ang punyal. Baka nakakamali lang kayo. Matagal na rin kami rito. At nagawa na naming sakahin ang lupa rito. Wala naman kaming natagpo ang kagaya ng sinasabi ninyo. Sige, ahalugugin namin ang buong baryo. Pero kapag hindi namin nakita o nalaman kung sino ang nagtatago nun,
Uubusin namin ang pamilya nila. Hanggat hindi namin nakikita ang bungo rito, kada gabi may isang tao na mamamatay. Subukan lang ninyong gawin sa mga kabado namin yan. Hindi rin nyo alam kung ano ang magiging kahinatnan ninyo. Sige na, Arturo. Hindi pinag-aaksaya ng oras sa matandang to. Tayo na! Usisain natin ang mga tao rito. Babalikan na lang natin ang matandang ito. Manda ka, tanda. Sa pagbabalik namin, kailangang ibigay mo na sa amin ang bungo at gintong punyal. Kung hindi, may ikalalagyan ka talaga. Sige, pagbibigyan ko kayo at hahayaang makalabas sa bakurang ko. Pero sa susunod na pag-apak nyo rito, titiyakin kong magiging abo kayo. Tara na, Arturo! Nag-aaksaya lang tayo ng oras dito. Huwag na kayo bumalik dito, mga demanya! Lumundag ang dalawa palabas ng bakuran namin, Kabanong. Nakita ko naman ang mga nilalang na nasa hindi kalayuan na sumama sa kanila. Napahawak na lang ako sa puso ko at napabuntong hininga. Nang makita kong papasok na si Lolo sa aming bahay, sinalubong ko siya at inusisa patungkol sa mga yon. Ang mga walang iya, pumasok pa sila sa bakuran natin at hinalungkat ang mga nakalagay sa silong. Mga bastos talaga. Ano pong gagawin natin ngayon, Lo? Baka po tutuhanin nila yung sinabi nila. Huwag ka masyado mag-alala. May kasabihan nga ng asong panayang tahol, hindi marunong mangagat. Pero kung gagawin nila ang banta nila, hindi ko pababayaan ang mga kanayo natin. Lo, natatakot po ko. Huwag ka matakot. Hindi dapat kinatatakutan ang mga tulad nila. Teka, ang mas mabuti sigurong gawin ko hahanapin ko yung kuta nila. Sa paraang yan, hindi na sila makakatake rito dahil doon pa lang mismo sa kuta nila mapapatay ko na sila. Gusto ko pong sumama sa inyo, Lo. Alam kong kailangan nyo ng alalay Tutulungan ko po kayo. Huwag na, Apo. Dito ka na lang. Bata ka pa para makipagsapalaran sa mga ganyang bagay. Kaya ko naman sila Pero po, baka sobrang dami nila, Lo Ay wala akong pakialam. Kapag napatay ko ang pinuno nila, magkakawatak-watak din ang mga yan. Ala, sige na, magpahinga ka na. Magmamatsyag muna ako sa paligid. Napatango ako kay Lolo, pero lingid sa kaalaman niya na kunwari lang din akong tulog. Kagaya niya, nagmatsyag din ako sa paligid. Tahimik din akong nagdarasal para sa kaligtasan namin at ng aming mga kanayon. Habang nagmamatsyag, may mga narinig akong ingay, kaya naisip kong hinalugog na ng mga aswang ang mga kabahayan sa nayon namin. Narinig ko pang napamura si Lolo Pael, pero hindi na siya lumabas ulit. Kinabukasan, nalaman namin ni Lolo na marami ang mga kanayon namin ang umalis dahil sa takot. Hindi maganda ito. Nagsisilikasan na ang mga tao dahil sa ginawa ng mga aswang. Kinakailangang makagawa ko ng paraan para mapigilan sila sa panggugulo rito. Paano po yan, Lo? Mag-isa ka lang nasusugod sa kanila? Wala tayong magagawa. Mga duwag ang mga lalaki rito sa nayon natin Ayun nga, imbis na lumaban, mas pinili nilang umalis dito. Ano po kaya kung umalis na lang din po tayo, Lo? At saan naman tayo pupunta? Alangan namang iwan natin ang mga tanim na bawang natin dito. Yan lang din naman ang pangkabuhayan natin. Pwede naman po natin balikan yan kung naging tahimik na po dito uli, Lo. Hindi po ba? Pwede naman po siguro tayong makitira ng panandalian kina Tia Carmelita. Basta, hindi tayo aalis sa baryong ito. Wag lang magkakamali ang mga aswang na yon na bumalik rito Lalagasan ko talaga sila ng mga kasama niya. Kala ko po, hanapin nyo sila sa katutugisin, Lo. Depende sa sitwasyon. Ngayon kasi, kakaunti na ang mga tao rito sa nayon natin. Wala na rin tayong ganong aalalahanin pa. Kung gusto nila dito makipagsagupa, dito. Kinagabihan, dahil maliwanag ang buwan, nagpasya kami ni Lolo na magbantay sa paligid. Inaasahan namin na babalik ang mga aswang na yon, pero lumampas na ang hating gabi, wala pa rin mga nilalang na nanalasa sa aming baryo. Kalaunan, nagpasya na kaming matulog ni Lolo. Kinabukasan,
dumating sa bahay namin si Tia Carmelita na umiiyak. Pinatay po nila ang asawa ko, Tio Pael. Baka wala silang awa. Sa mismong harapan ko pa nila ginawa yon. Sinong may gawa? At bakit naman nila ginawa ang bagay na yon? Napakademonyo naman nila. Mga aswang po. Sinira nila ang pinto namin saka pinasok ang bahay namin. May hinahanap sila. At ano naman yon? Mahalaga ba yun para magawa nilang pumatay ng basta-basta? Pero sa bagay, mga aswang sila eh. Mga halimaw na hayok sa laman. Bungo raw po eh. Bungo na merong nakatarak na gintong punyal. Yun ang kanilang pilit na hinahanap sa amin. At bakit sa inyo nila hahanapin ang bagay na yon? Ano naman ang kinalaman nyo ng asawa mo sa bungong yon? Napakawalang yan nila. Teka, sa taniman po ng bawang, Tio Pael, naalala ko na, sa may taniman ng bawang, may naikwento dati si tatay sa akin. At ano naman yan? Diyan daw inilibing ni Lolo ang ulo ng isang sinaunang aswang. Nakalaban niya yon at napagutan ng ulo. Nang malaman po ng mga aswang ang ginawa niya, tinugis siya ng mga yon. At para hindi madaling makuha ng mga nilalang na yon ang pugot na ulo, inilibing niya sa taniman mismo ng bawang. Eh bakit naman niya ginawa ang bagay na yon? Ano bang atraso ng mga aswang sa kanya? Ay teka, saan banda ba ng taniman nakalibing yon ha? Ang lolo ko po kasi, dating manunugis na mga aswang. Kinakatakutan siya ng mga yon. Basta, sa bahaging silangan, doon daw inilibing ni Lolo ang bungo para maunang masikatan ng araw. Eh gaano ba kalaga sa mga aswang na yun ang bungo? Bakit gano'n na lang katindi yung paghahanap nila ron? Dahil nagawa po nilang ipreserba ang katawan ng kanilang ninuno. Kapag nakuha ang punyal na nakatarak sa bungo at nailapit yon sa katawang karugtong nun, magiging buo raw ulit yan. Ibig sabihin, mabubuhay ang sinaunang aswang na yon? Opo, Tio Pael. Kaya sana, kung makita niyo ang bungo, huwag niyong ibibigay sa kanila. Mas lalo lang silang magiging makapangyarihan kung nagkataon. Abay, malaking problema nga ito, Carmelita. Bakit naman po? Ano pong ibig niyong sabihin, Tiyo? Eh, natagpuan na namin ni Tanyel yung sinasabi mong bungo na may nakatarak na punyal. Nasaan po? Kailangan may tago natin yan. O kung hindi man maitapon sa malayo, sa lugar na hindi matutunton ng mga aswang. Yan nga ang sinasabi kong problema. Nakuha namin yon at naitago sa silong ng bahay. Pero nung nakaraan, nakarinig kami ng kaluskos sa ilalim ng bahay. Nang tingnan namin wala na ang bungo. Pero hindi po nakuha ng magnanakaw yung gintong punyal. Iniwan niya. Nathaniel, pakikuha nga yung punyal na yon. Sa aparador na lagayan natin ng mga punyal. Sige po, Lo. Sandali lang po. Kinuha ko ang punyal sa aparador. Nang pabalik na sana ako kina Lolo Pael at Tia Carmelita, napadako ang tingin ko sa bintana. Napakunot noon na lang ako nang may marinig akong yabag sa labas. Sumilip ako sa bintana at nakita kong isang lalaki na tumatakbo paalis. Noon din, bumalik ako kina Lolo at ipinakita ang gintong punyal. Hindi ko na naikwento sa kanila ang patungkol sa lalaki dahil naisip kong baka napadaan lang siya. Ito yung punyal na nakatarak sa bungong hinahanap nila. Nilinisan ko na, kaya lumabas ang totoong kulay niya. Nagtaka nga ako kung bakit kahit matagal na hindi pa rin nasisira Talagang hindi masisira yan, Tiyo. Ang punyal na yan ay pagmamayari pa raw ni Lolo. Kargado ng mga banal na dasal at mga orasyon na mula pa sa lihim na karunungan. Ang nakapagtataka lang, bakit hindi kinuha ng kung sino mang nagnakaw ng bungo ang punyal na ito? Hindi kaya isang masamang nilalang ang nagnakaw nun? Baka natakot po sila sa punyal at minadali lang nila ang paghugot nun mula sa pagkakatarak nun sa bungo. Posible yang iniisip mo. Kung isang masamang nilalang ang kumuha, ano naman kaya ang pakay niya at ninakaw niya yon? Baka naman po may paggagamitan siya nun. Teka, baka po mangkukulam ang kumuha nun at balak niyang gamitin ang bungo sa kanyang mga ritual. Oo nga, pwede. Paano naman mangyayari yon? Walang ibang nakakaalam na nakuha namin ni Tanyel yon. Hindi na nakasagot si Tia Carmelita.
Kukunin sana niya ang punyal at gagamitin para ipaghiganti ang asawa niya, ngunit pinigilan siya ni Lolo. Ipinaliwanag ni Lolo ang pwedeng mangyari sa kanya kung gagawin niya yon. Kalaunan, nangako si Lolo na siya na ang gagawa ng hakbang para makaganti sa mga aswang. Dahil iisa lang naman ang grupo ng mga aswang na naghahangad na makuha ang bungo at gintong punyal. Ang grupo ni Pinunong Hilario. Noon din, nagpaalam si Tia Carmelita sa amin at sinabing babalik na lang siya sa susunod na mga araw. Siguraduhin natin hindi makukuha ng kahit na sino ang punyal. Kung totoo man ang sinasabi ni Carmelita, gagamitin ko ito laban sa kanila. Sino po kayo yung nagnakaw ng bungo? Ang lakas naman ng loob niyang pumasok sa bakuran natin, Lo. Oo nga Pero naisip ko lang, paano kung hindi pala isang mangkukulam ang kumuha nun? Paano kung isa ring aswang? Oo nga po, Lo. Baka naman may kumakalaban sa pinuno ng mga aswang. Baka nga. Malalaman din natin yan kung nagkataon. Sa ngayon siguraduhin na muna natin ang kaligtasan natin at ng ating baryo. Mahirap na. Baka muling bumalik ang mga aswang at hindi tayo makapaganda. Ano pong plano niyo, Lo? Pupunta ako ngayon sa mga natitira nating kanayon at sasabihan sila na maglagay ng pangontra sa loob at labas ng bahay nila. Sa paraang yon, hindi sila mapapasok ng mga aswang. Sige po, mas mabuti nga po yung naisip niyo, Lo, para makatulong sa kanila. Pagkatapos pagsabihan ni Lolo ang mga kanayon namin, umuwi na rin siya. Noon din, naghanda rin kami ng mga pangontra at inilagay sa paligid ng aming bakuran. Naghanda kami ng pinatulisang kawayan na magagamit namin laban sa mga nilalang na gustong manakit sa amin. Kinagabihan, sa hindi naming malamang rason, pareho kaming nakaramdam ng kakaibang kaba ni Lolo. Ilang beses pa niyang sinabi sa akin na magmatsyag sa paligid dahil baka may aswang nasusugod. Kalaunan, niyaya ako ni Lolo na rumonda sa buong baryo para siguraduhin ang kaligtasan naming lahat. Kahit na naman ang mangyari, Apo, huwag kang lalayo sa akin, ha? Baka maisahan tayo ng mga aswang at gamitin ka pa niya laban sa akin. Sige po, Lo Pael. Huwag po kayo mag-alala. Nasa tabi lang po ninyo ako. Natatakot din naman po ako ng bagya sa mga aswang na yan. Hindi sila dapat na kinatatakutan. Sila ang dapat na matakot sa atin. Hawak natin ang patalim na posibleng uubos sa kanila Ay, Lolo, sa bandang dulo ng baryo natin, may naririnig akong mga yabag at ingay, Teka. Aba, o gaano? Pero malamang hindi sila mga kanayon natin. Natatakot na rin kasi ang mga taga rito na lumabas tuwing gabi. Halika, hanapin natin kung saan yan nanggagaling. Sige po, Lo. Ayun, may naninag ako mga gumagalaw. At mukhang nagbabaga mga mata nila. Mga aswang sila, Nathaniel. Ano pong gagawin natin, Lo? Susugurin ba natin sila kagad? Hindi, magtago muna tayo. Maghintay tayo ng tamang pagkakataon. Pakinggan na lang muna natin kung anong usapan nila. Tara! Hindi na ako nakapagsalita na makarinig kami ng mga yabag na papalapit sa amin. Agad kaming nagtago ni Lolo hanggang sa tuluyan ng makalapit ang mga aswang sa pwesto namin. Sinenyasan ako ni Lolo na tumahimik na muna at nang mapakinggan namin ang kwentuhan ng mga nilalang. Kailangan nating mahanap ang bungo at ang punyal. Kinakailangan mabuhay ulit ang ninuno kong sinaunang aswang. Kung kinakailangan patayin ang lahat ng mga taga-baryong ito, gawin ninyo! Paano po kung umadlang sa atin yung matandang yon? Akala mo kasi, kung sido Nagkataon lang na naisaan niya ako kaya kinawawa niya ako. Pero gaganti ako sa kanya. Saka mo na isipin ang pag-iiganti. Unahin natin ang bungo at ang punyal. Huwag nyo nga yan na makuha ng iba yon. Baka yun pa ang maging katapusan nating lahat. Bakit po naman ninyo nasabi yung pinuno? Ang punyal na yon ang ginamit ng isang manunugis para pumatay ng aswang. At dahil minalas ang isa kong ninuno, nagawa rin siyang patayin at pugutan ng ulo.
Mautak din kasi ang manunugis na yon. Bakit naman po? Hindi kasi niya kinuha ang punyal. Kaya walang nanghas na kunin ang ulo saka ibalik sa katawan nun. Mga duwag kasi. Pero ngayong ako na ang namumuno. Kinakailangan mabuhay ulit ang aswang na yon. Siya ang pag-asa natin para maging makapangyarihan tayo. At kung ganun po, kailangan mahanap natin sa madaling panahon ng bungo at gintong punyal na yon. Tama ka. Kaya sige na. Samahan mo ang iba nating kauri. Halugugin niyo ulit ang nayon at patayin ang mga manlalaban sa inyo. Nang makalis na ang alalay ng pinunong aswang, naiwan naman yun na kasama ang dalawa pa niyang alagad. Nakatitigan na lang kami ni Lolo at tinintay kung anong susunod na mangyayari. Ilang sandali pa, lumayo na rin ang pinunong aswang at ang dalawang alagad niya. Habang naglalakad sila, nagpasya si Lolo na lumabas sa pinagtataguan namin. Minabuti na rin niyang sundan siya kahit pa hindi ko alam kung ano ang susunod niyang gagawin. Nathaniel, mas mabuti siguro kung kukunin mo yung gintong punyal sa aparador ko. Mukhang kakailanganin na natin yun ngayon. Iba ka po kung madakip po nila ako at kunin nila yung punyal sa akin. Hindi mangyayari yan. Basta, maging maingat ka lang. Malaki ang tiwala ko sa iyo, Nathaniel. Alam ko na hindi mo ako bibiguin. Sige po, Lo. Tatakbo na lang po ako pauwi at pabalik dito. Lo, ano pong gagawin nyo? Aharapin ko ang pinunong Hilario na yan. Pagbabayaran niya ang pagpatay sa asawa ni Tia Carmelita mo. Pati na ang pagsira nila sa pananim nating bawang. Sige po. Mag-iingat po kayo, Lo, ha. Mga aswang po sila eh. Sige lang. Kaya ko sila. Basta bumalik ka kagad. Kailangan kong punyal para matuluyan ng mga aswang na nanggugulo rito sa atin. Sige na. Kunin mo na yon. Opo, Lolo Pael. Nang mga sandaling yon, humakbang na si Lolo para lapitan sina Pinunong Hilario. Sa halip na tumakbo pa uwi, minabuti ko munang alamin kung ano-ano ang pag-uusapan nila. Nakita kong napaharap din ang mga aswang sa kanya, kaya napahawak si Lolo Pael ng maigpit sa kanyang itak. Bagya pa ako lumapit sa kanila para mas maulinigan ko ang usapan nila. Binalaan ko na kayong huwag nang bumalik dito, hindi ba? Pero bumalik pa rin kayo. Hindi mo kami kayang pigilan, tanda. Kaya kung nakita mo ng bungong yon, at kung ikaw ang nagtatago nun, ibigay mo na sa akin. Wala akong alam sa hinahanap mo. Kung ako sa'yo, umalis ka na rito. Wala sa baryong ito ang bungong may nakatarak na punyal na ginto. Huwag ka na magkaila pa. Alam kong nandito yon. Nararamdaman ko ang enerhiya noon nang ipahukay ko sa mga alagad kong taniman mo ng bawang. Baka nakakamali ka lang. Wala kaming natagpuan ganon nung naglilinis pa lang kami. Sa ngayon, malamang na pinapatay na ni na Arturo ang mga kanayon mo. Yan ang napapala ng mga matitigas ang ulo. Akala mo ba'y nagbibiro ako nang nagbanta ko sa'yo? Ha! Nagkakamali ka! Hayop ka! Ibadya! Huwag ka lang magkakamaling saktan ng mga kanayong ko hindi mo alam kung anong kaya kong gawin. Kung ganon, ipaalam mo sa amin. Ngayon mismo! Mga kasama, sukatin niyo ang kakayahan ng matandang yan! Napalunok ako ng laway nang makita kong sumugod ang dalawang aswang kay Lolo. Napatulala na lang ako nang masaksihan ko ang kakaibang liksi ni Lolo habang nakikipaglaban sa dalawang nilalang. Noon din, naisip kong umuwi na muna para makabalik agad ako sa kinaroroonan nila Lolo. Nang makuha ko na ang punyal, agad akong bumaba sa bahay. Nang medyo nakalayo na ako sa bahay namin, naharangan ako ng alalay ng pinuno ng mga aswang. Agad ko namang itinago ang punyal at siniguro na hindi nila makikita yon. Hoy bata, anong ginagawa mo rito sa labas? Wala po, may hinahanap lang po ako. Kami rin, may hinahanap. Alam mo ba kung saan matatagpuan yung gintong punyal? Teka, pagramdam kong kakaiba mong enerhiya. Ano pong ibig niyong sabihin? Nasa iyo ang punyal.
Ibigay mo sa akin yan at hayaan ka namin mabuhay. Yan lang naman ang kailangan namin eh. Teka, sandali. Hindi ba't ikaw yung kasama na matandang nakalaban ko? Opo, ako nga po. Sige, lumapit kayo. Tingnan na lang natin kung anong magagawa nyo kapag nakalapit dito si Lolo. Bata ka lang. At kung wala ang lolo mo, mahina ka rin. Ibigay mo na lang sa akin ang punyal at ang hindi ka na masaktan pa. Wala akong ibibigay sa inyo. Bakit ba parang sigurado kayo na nasa amin ang hinahanap ninyo? Teka, bakit ang punyal lang ang hinahanap mo? Bakit hindi mo hinahanap yung bungo sa akin? Wala ka na ron. Alam ko na nasa iyo ngayon yung punyal. Ibigay mo na bago ka pa masaktan, bata. Kung punyal lang ang hinahanap nyo sa akin, malamang o. Alam mo kung sino ang kumuha ng bungo. Napakarami mong satsat. Amin na yung punyal. Kung talagang nasa akin ang hinahanap mo, hindi ko ibibigay sa inyo to. Sige mga kasama. Paligiran at dakpin ang batang yan. Kukunin natin ang pwersahan ng punyal sa kanya. Dali! Noon din, tumakbo ko ng mabilis. Hindi ko na nagawa pang mapalingon dahil sa takot ko na baka maabutan nila ako. Nang medyo malapit na ako sa kinaroroonan ni na Lolo, nakarinig ako ng mga sigawan. Alam kong si Lolo yon at ang pinuno ng mga aswang. Kaya lalo ko pang binilisan ang pagtakbo. Nang makalapit ako ron, nasaksihan ko kung paano patay ni Lolo ang dalawang aswang. Napaangil naman si Pinunong Hilario at agad na sumugod kay Lolo Pael. Nagpambuno sila sa isa't isa at habang nasa ganong sitwasyon, hindi nila napigilang magbangayan. Alam kong nasa iyo ang bungong may nakatarak na gintong punyal. Huwag ka nang magkaila pa. Anong pinagsasasabi mo? Wala nga talaga akong alam sa sinasabi mo. At kung ako man ang nagtago doon, para sa adaman, hindi ko naman yung mapapakinabagan. Matagal ko na kayong pinamamatyagan ng apo mo kay Arturo. At siya mismo ang nagsabi sa akin na nasa inyo yon. Nakita nyo noong naglilinis kayo ng taniman ng bawang. Kung gayon siya pala ang taong nakita ko sa malayo na nakatanaw sa amin. Oh, pwede namin mo rin na nasa inyo yung bungo at punyal na hinahanap namin. Pinahirapan mo pa kami pati ang mga kanayon mo. Ibigay mo na sa amin yon para matapos ng lahat ng ito. Anong bungo at gintong punyal na sinasabi mo? Sige, aminin ka. Nakuha namin yon. Pero sa kasamang palad may nagnakaw ng bungo. Nakarinig kami ng kaluskaw sa silong ng bahay at nang tingnan namin nawala na yung bungo. Sinungaling! Sino naman ang magkaka-interest doon? Kapag hindi mo ibinigay sa akin ang hinihingi ko, papatayin ko ang apo mo. Talagang ang napaka-desperado mo na. Bakit? Ganon ba kahalaga ang bungong yun sa'yo? Hindi na sumagot pa si Pinunong Hilario kay Lolo. Naging mas agresibo siya at ilang beses niyang sinubukang kalmutin si Lolo Pael. Ganun pa man, nagawa ni Lolo na mailagan ng mga atake ng aswang. Walang ano-ano, nagawang lundagan ng nilalang ang lolo ko at agad niyang inibabawan ito. Hindi naman natinag si Lolo at napahanga pa ako nang makita kong tumilapo ng aswang sa hindi kalayuan. Hindi agad nakatayo si Pinunong Hilario, kaya lumapit ako kay Lolo. Nathaniel, nakuha mo na ba yung pinapakuha ko? Opo, Lo. Nandito na po sa akin. Mabuti naman at hindi ka naharang ng mga aswang. Hindi nila nakuha yung gintong punyal sa'yo. Muti ka na nga po, Lo Hinarang po ako ng mga aswang at kasama pa nila yung alalay ni Pinunong Hilario na si Arturo. Anong sabi mo sa kanila? Hindi po ko umami na nasa akin yung punyal. Nang paliligiran na sana nila ako. Ayun, tumakbo ko kagad nang mabilis papunta rito. Akalain mo po, ang punyal lang ang hinahanap niya sa akin. Parang baliwala rin sa kanya yung bungo, Lolo. Nabanggit din ng pinuno nila ang patungkol sa paninigtik sa atin ni Arturo. Malakas ang kutob ko na may kinalaman ng aswang na yun sa pagkawala ng bungong hinahanap nila. Yan din nga po ang kutob ko, Lolo Parang may kinalaman nga talaga siya. Teka po, papunta na rin sila rito. Natigilan kaming dalawa ni Lolo nang makita naming nakarating na nga sina Arturo sa aming kinaroroonan.
Tumayo silang lahat sa tabi ng pinuno nila na nooy katatayo pa lang. Naibaling nila ang paningin sa amin, kaya naganda kami ni Lolo para sa kung anumang gagawin nila. Walang ano-ano, ibinaling ni Pinunong Hilario ang pansin niya sa kanyang alalay. Nasaan ang mga pinahahanap ko? Nagawa ba ninyong halugugin ang bombaryo? Ang mga natitirang tao rito, nausisa na ba ninyo? Opo, Pinonong Hilario. Ang ibang nanlaban, pinatay na rin namin. Ang batang yan talagang may saigat eh. Lumakbo siya papunta rito. Hawak po niya yung gintong punyal. Iyang bungo, nasa na? Akala ko ba'y nasa kanila? Nasa kanila nga po. Pero talaga napakatigas nila eh. Itinago nila ng gusto yung bungo pero ginawa nila yung punyal. Gusto yata nilang pakinabangan yan eh. Huwag kang magsinungaling sa akin, Arturo. Wala sa kanila ang bungo. Ikaw lang ang nakakaalam patungkol doon. Ano ba talaga ang pakay mo, ha? Ano pong ibig niyong sabihin, Pinuno? Pinagbibintangan po ba ninyo ako? Hindi ko po kayo kayang traidorin. Nasa kanila po talaga yung bungo. Sinungaling! Wala sa amin ang bungo. At nang gabing may kumalos ko sa ilalim ng bahay namin, alam kong ikaw yon. Walang ibang nakakalam patungkol sa bagay na yun eh. Kung hindi kami lang ng apo ko. At ikaw lang. Oh, ano ngayon? Sumagot ka, Arturo. Matagal na ako nag-iinala sa pagtatraidor mo sa akin eh. Ngayon, napatunayan ko na. Mga alagad! Patayin niyo siya at gutay-gutayin ang mga laman! Teka po! Wala po akong ginagawang masama sa inyo. Hindi po ako nag-traidor. Wala akong kinalaman sa sinasabi ninyo. Napako ang paningin namin ni Lolo sa kanila. Nagtaka pa ako noon kung bakit hindi man lang gumagalaw ang ibang mga aswang. Napatitig ako kay Pinunong Hilario at nakita ko ang gulat at pangamba sa kanyang muka. Ilang sandali pa, sa halip na si Arturo ang pinaligiran nila, si Pinunong Hilario ang pinagtuunan nila ng pansin. Ilang beses pa niyang inutusan ng mga alaga niya pero nanatili silang nakatutok sa kanya. Matagal na rin kami nagtiti sa pamumuno mo. Ngayon, panahon na siguro para palitan ka sa pwesto mo. Hindi nararapat sa iyo ang respetong binibigay ng mga alagad mo eh. Mga walang hiya kayo! At sino naman ang papalit sa akin? Ikaw? Kung tutusin, mas nararapat akong tawagin Pinuno eh. Pero mangyayari lang ang bagay na yan kung wala ka na. Kahit magsama-sama pa kayong lahat, uubusin ko kayo. Napakadali lang ang maghanap ng magiging alagad ko. Pero napakahirap pakisamahan ang mga traidor na katulad ninyo. Wala na akong pakialam sa mga sinasabi mo. Kapag napatay na kita, at kung ako na makakabuhay ulit sa sinaunang aswang na yon, ako ang susundin niya. Kakatakutan ako ng iba pang mga aswang na nandito sa probinsya natin. Yan ay kung magagawa mo. Bago mo pa magawa yan, papatayin muna kita. Huwag mong baliktarin ang sitwasyon. Hala, mga kasama, patayin nyo na yung Pinunong Hilario na yan. Yung Hilario na yan, wala na siyang silbi sa atin. Mga hayop, mga demonyo, traidor! Sige, patayin nyo ang pinuno nyong nagkupkup sa inyo ng mahabang panahon! Umangil ang mga aswang at pinagtulungan nilang kalabanin si Pinunong Hilario. Napangisi naman sa isang tabi si Arturo habang pinapanood ang naglalaban ng mga kasamahan niya. Napansin kong hahakbang sana si Lolo palapit sa kanila pero pinigilan ko siya. Nakita ko ang awa sa mukha niya habang nakatitig sa pinunong aswang na pinagtutulungan ng mga alagad niya. Nasa ganung kalagayan sila nang makita namin ni Lolo kung paanong tumilapo ng mga aswang na nakikipaglaban sa kanila. Napalingon pa sa amin si Pinunong Hilario at nakita ko ang galit sa kanyang mga mata. Lolo, mukhang gusto tayong atakihin ng aswang na yan ah. Hindi po. Galit siya sa mga alagad niya. At kung aatake man siya, sigurado na uunahin niya ang mga alagad niya. Tama po kayo, Lo. Ayan na nga po. Mas naging mabangis pa siya. Nilalapitan niya yung mga alagad niyang tumilapon at pinagkakagat sa liig. Dinudukot na rin niya ang mga laman loob nila, Apo. Ano po kaya kung umalis na lang tayo dito, Lo? Wag. Kailangan tapusin natin ang labang ito. Ano pong plano niyo? Makikisali po tayo sa gulo nila? Hindi. Hihintayin lang natin kung sino ang mananalo. Pagkatapos, siya ang lalabanan natin.
Naibaling namin ang pansin namin kina Pinunong Hilario at nakita namin ang madugong labanan sa pagitan nila ng kanyang kanang kamay na si Arturo. Kahit na ilang beses na tumilapon si Arturo, bumabangon pa rin siya at umaatake kay Pinunong Hilario. Walang ano-ano, nagawang ibalibag ng pinuno ang kanyang alalay at kasunod noon, inatake niya ito saka ilang beses na kinagat sa leeg. Nanlaban naman si Arturo. Habang nasa ganong sitwasyon, sinubukan niyang dukutin ang puso ng pinuno. Pero napigilan nito. Mapapatay mo man ako, pero natiti ako na kapag nagawa mong buhayin ang sinaunang aswang na yon, igaganti niya ako. Hindi mangyayari ang sinasabi mo. Kapag nabuhay ko siya, magiging alipin ko siya at papatayin niya ang lahat ng lalaban sa akin. Nakakatawa ka, Arturo. Isa kang hangal. Hindi mo alam kung paano kontrolin ang katulad niya. Yan na ang huling pagtawa mo, Hilario. Magpaalam ka na sa mundong ito. Ha? Anong ginagawa mo? Bakit? Aray! Ang puso ko! Paalam, Pinunong Hilario. Magpahinga ka na. Lumakas ang kabog ng dibdib ko nang makita ko kung paano dukutin ni Arturo ang puso ng kanyang pinuno. Nakita kong napailing si Lolo at napabulong sa kanyang sarili. Ilang sandali pa, nilantakan na ni Arturo ang puso ni Pinunong Hilario. Ang ibang aswang naman ay nakabangon. Tumulong na rin sa kanya at hindi nila kinaawaan ang katawan ng kanilang pinuno. Nang mga panahong yon, hinawi ako ni Lolo at pinapwesto sa likuran niya. Nakita kong napahawak siya ng maigpit sa itak niya at binulungan niya akong ihanda ang gintong punyal. Isa kagang traidor. Hahanapin mo sa amin ng isang bagay pero ang totoo ikaw lang din pala ang nagnakaw. Mapangas kang aswang para pasukin ang bakuran namin. Gagawin ng isang alilang inaabuso ang lahat para lang makatakas mula sa tanikalang iginapo sa kanya. Kung ano man ang nangyari kay Pinunong Hilario, dapat lang sa kanya yon. Talagang ang napakahayop mo. Saan mo dinala ang bungong yon? Wala ka nang pakialam dun. Nasa akin na yun at kahit kailan, hindi mo na mababawi sa akin yun. Wala kang pinagkaiba sa pinuno mo. Pareho kayong walang hiya Pati bata at mga taong walang kinalaman sa nangyayari, dinadamay ninyo. At bakit? Kung ibinigay nyo sa akin ang gintong punyal na yan, hindi na talaga tayo aabot sa ganito Pero ngayong wala na si Pinuno, ako na masusunod. At hindi lang iilang aswang ang kaya kong pasunurin sa akin. Marami pa. Magpakasaya ka na ngayon. Kung gaano mo kabilis nakuha ang pagiging pinuno, ganon din kabilis yan nababawin sa'yo. At sino ang babawi? Ikaw? Napailing si Lolo. Pinigilan ko pa sana siya pero sa isang pagkisap ng mga mata, umatake siya sa kinaroroonan ni Arturo. Sumenyas naman ang bagong pinuno ng mga aswang sa natitira niyang kasama, kaya sinalubong siya ng mga yon. Dahil sugatan sila, naging mas mahina sila. Nagawang sabayan ni Lolo ang galaw nila at nailagan ang bawat pag-atake ng mga nilalang. Nasa ganong estado si Lolo nang mapansin kong paliligiran siya ng mga aswang. Bunsod nito, patakbo kong lumapit sa kanya habang hawak ang gintong punyal. Sinasabi ko na nga, Abi! Mga alagad, unahin ng bata! Kunin ang gintong punyal sa kanya! Apo, tumigit ka sa akin. Huwag mo nga hayaan na makuha ng mga aswang ang hawak mo. Gamitin mo yan para protekta ng sarili mo. Kung totoo man ang sinabi ni Carmelita, matatalo natin ang mga ito. Sige po, Lo. Hindi na rin po ako matatakot sa kanila. Lalaban din po ko kagaya ninyo. Ala! Bilisan nyo, mga alagad! Kunin na ninyo sa bata ang gintong punyal! Dali! Sige, lumapit kayo at nang malaman natin kung hanggang saan ang natitira niyong lakas. Napangisi ang mga aswang at ang kada nilalang na sumusubok na lumapit sa akin ay tinataga ni Lolo. Dahil maliksi pa rin kahit papaano ang galaw nila, nagiging daplis lang ang sugat ng mga aswang. Sa tuwing may aswang na nasusugatan si Lolo, sinasaksak ko gamit ang punyal. Nandilat pa ang mga mata ko nang unang beses kong makita kung papaano nasunog ang balat ng aswang. Dahil sa ginagawa ko, mas naging agresibo sila. Ganun pa man,
Hindi ako pinabayaan ni Lolo hanggang sa napatay na namin ang mga aswang na sumusubok na agawin ang punyal mula sa akin. Kahit na ilang aswang pa iharap mo sa akin, hindi ko sila aatrasan. Hindi ko papayagan ng mga katulad mo na saktan ang apo ko. Magkakamatayan muna tayo. Maswerte ka lang at may sugat ang alagad ko. Hindi ako maswerte. Ikaw ang talagang minalas dahil sa pagtraidor mo sa pinuno mo. Hala, abo! Itarak mo sa dibdib ng mga aswang na nakahandusay ang gintong punyal na yan. Sige po, Lo. Ako na pong bahala. Tingnan natin kung mabubuhay pa ulit sila. Isa-isa kong nilapitan ng mga aswang at ginawa ang ipinag-uutos sa akin ni Lolo. Nung una, medyo ayaw ko pang gawin yon, pero nang maisip kong kaligtasan namin ni Lolo, hindi na ako nagdalawang isip na saksakin sila sa dibdib. Habang abala ko sa ginagawa ko, narinig ko ang ahangil ng aswang. Ibinaling ko ang pansin ko kay Lolo at nakita kong naglalaban na silang dalawa. Napansin kong mas mabilis kong kumilos si Arturo, kaya nabahala ko para sa kaligtasan ni Lolo Pael. Kahit pa na hindi mo isasauli ang bungo ng sinaunang aswang, hindi mo naman yun mapapakinabangan eh. Kagaya niya, itatarok ko rin mamaya ang gintong punyal sa ulo mo. Kailangang hindi pa marisan ng kagaya mong traidor. Anong hindi? Kapag napatay ko kayo mga sagapal sa akin, magagawa ko siyang buhayin. Nakapagtanong na ako patungkol sa prosesong gagawin ko. At yun na lang ang kinakailangan kong gawin. Napatawa na si Lolo dahil sa winika ni Arturo. Nainis naman ang aswang dahil sa ginawa ni Lolo. At nakita kong mas naging agresibo siya. Ilang beses pa niyang kinalmot si Lolo. Pero namangha ako nang mapansing hindi malang nasugatan si Lolo. Nang mapansin ni Arturo na walang sugat si Lolo Pael, umangil siya at napatras ng ilang hakbang. Sa isang pagkisap ng mga mata ko, nakita kong nagpalit siya ng anyo sa isang malaking aso. Walang ano-ano, sumugod siya kay Lolo. Nagpambuno na naman sila sa isa't isa, kaya nagpasya kong tulungan siya. Nathaniel, lumayo ka! Baka kung ano pang gawin sa'yo ng aswang na ito. Hindi po ako natatakot sa kanya, Lo. Tama po kayo. Silang mga aswang ang dapat na matakot sa atin. Uy, sige na po. Hayaan mo kung tapusin na ito mag-isa. Pero baka po kung ano ang... Huwag kang makialam dito, bata! Kung ayaw mong ikaw ang unahin ko! Talaga kang isa kang aswang. Anyong aso ka na nga, nagsasalita ka pa. Subukan mo namang tumahol para hindi ka halata. Sige, subukan mong sumugod sa akin. Akala mo ba natatakot ako? Hindi na. Nagawa ko na nga saksakin yung iba mong kasamaan eh. At gagawin ko rin yan sa'yo kung hindi mo titigilan ng lolo ko. Ang tigas talaga ng ulo mo ha. Umanda ka sa akin. Huwag kang magkakamaling idamay ang bata. Huwag kang magpakaduwag, traidor. Ala, Nathaniel, matras ka na at hayaan mo na ako rito. Akmang tatayo sana si Arturo para sugurin ako, pero napigilan siya ni Lolo. Nagpatuloy sila sa pakikipagpambuno sa isa't isa hanggang sa gumulong na silang pareho. Hindi pumayag si Lolo na maibabawan siya ng aswang, kaya sinikap niyang hindi siya matalo. Kalaunan, tumigil sila at nagawang makaibabaw ni Lolo kay Arturo. Sinubukan pa niyang sakali ng aswang pero bago niya magawa ang plano niya, kinagat siya ni Arturo sa kamay. Pagkatapos noon, itinulak siya nito. Nang makalis ang aswang sa pwesto niya, bigla siyang lumundag palapit sa akin. Pakialimero kang bata ka. Ikaw ang uunahin ko bago ko patayin ang lolo mo. Sige, lumapit ka sa akin. Nakikita mo ba itong punyal na to? Isasaksak ko rin to sa dibdib mo. Sige, halika. Talagang hinahamon mo ako ha. Tingnan natin kung talagang matapang ka. Sinabi ko na sa'yo na huwag mong idadamay ang bata eh. Matigas ka ha. Itong nababagay sa mga gaya mo. Yeah! Ay, ang likod ko. Napakademonyo mo, matanda ka. Dinaga mo ko. Isa ka ring traidor eh. Dapat lang yun sa katulad mo. Traidor ka rin naman eh. Apo, umatras ka, bilis! Sinunod ko ang sinabi ni Lolo at saktong pagkatras ko, bumuelo rin siya para tagain si Arturo. Napaungol ang aswang at nang ulitin ni Lolo ang pagtaga sa likod nito, tumilapon yon. Hindi agad nakabangon si Arturo.
kaya mabilis siyang nilapitan ni Lolo Pael. Sumugod na rin ako sa kanila at nakita kong bumalik na sa totoong anyo ang aswang. Pagkalapit namin sa kanya ni Lolo, bumangon din siya kaagad. Napaangil siya at napatitig sa akin. Bago pa man siya makasugod ulit, tinaga na siya ni Lolo sa dibdib na naging rason para bumagsak siya. Sino sa atin ngayon na mahina? Kita ko lang pala makakapagpabagsak sa'yo eh. Nagkataon lang na hindi ko nakita ang pagtaga mo kanina. Kung nakita ko yun naagaw ko saan ang itak mo. At yan pa mismong itataga ko sa'yo. Anong pinagsasasabi mo? Nakaharap ka naman sa akin nung tagayin kita sa dibdib Tingnan mo ang sugat mo. Ilang pulgada na lang, lalabas na ang puso mo. Wala akong pakialam kung ano man ang mangyayari sa akin. Ang importante, mapatay ko rin kayong maglolo. Pagkasabi nun ni Arturo, sinubukan niyang bumangon. Subalit, bago pa man niya magawa yon, inapakan na siya ni Lolo sa likod na naging rason para mapadapa siya. Noon din, kinuha sa akin ni Lolo ang gintong punyal. Bagya namang napalingon si Arturo sa kanapangisi nang makita niyang hawak na ni Lolo ang nasabing patalim. May kung ano pang sinabi ang aswang pero inundayan siya ni Lolo ng pagtaga sa likod. Kalaunan, napansin kong nanghina na si Arturo at halos hindi na niya naigalaw ang kamay niya. Mapatay mo man ako. Darating din ang araw na may aswang na makakatagpo ng bungong itinago ko. Siya ang bubuhay sa sinaunang aswang na gustong buhayin ni Pinunong Hilario. Yan ang napapala ng mga traidor. Titiyakin ko rin sa'yo na bago pa man mangyari ang sinasabi mo, naubos ko na ang mga aswang dito. Walang makakapagsabi kung kailan kami mauubos. Mas marami pa ang bilang ng mga aswang kaysa sa mga tao. Wala kang makakapagsabi kung kailan mauubos ang mga aswang. Pero alam ko kung kailan ka mamamatay. Ngayon din mismo! Hindi na hinintay pa ni Lolo na makapagsalita ang alalay ni Pinunong Hilario. Noon din, itinarak niya sa likod ng aswang ang gintong punyal. Dahil katapat yun ng puso ni Arturo, napaungol ang aswang at nandilat ang mga mata niya. Hindi pa nakontento si Lolo. Ipinit pa niya ang punyal hanggang sa bumulwak na ang dugo ng aswang. Nang masiguro ni Lolo na malalagutan na ng hininga si Arturo, hinugot niya ang punyal at buong lakas na itinarak sa ulo ng aswang. Lumapit pa ako ng husto kay Arturo at doon ko nakumpirma na wala na siyang buhay. Yan ang dapat sa mga aswang na katulad nila, ang mamatay. Lo, iiwanan lang ba natin ang mga katawan nila rito? Hindi, Apo. Susunogin natin ang lahat ng mga aswang dito. Pero katulad ng natagpuan natin, pupugutan din natin ng ulo si Arturo at hayaang nakatarak ang punyal sa bungo niya. Bakit naman po, Lo? Siya ang magiging simbolo ng pagtraidor ng mga aswang sa kapwa niya. Siya ang magiging paalala na walang mabuting may dudulot ang pagtatraidor sa kapwa. Sige po, Lo. Tutulungan ko na lang po kayo para mabilis nating mailigpit ang mga katawan nila. Mas mabuti pa nga. Pagod na rin naman ako Gusto ko na magpahinga. Ako rin po, Lo. Saka nagugutom na rin ako. Dahil alam namin na wala ring ganong tao sa baryo, walang iba na makakaalam sa gagawin namin. Inipon namin sa bandang dulo ng nayo ng mga bangkay ng aswang at sinunog. Samantala, si Arturo naman, pinugutan ni Lolo at inilibing din sa taniman ng bawang ang kanyang ulo. Dahil hindi namin alam kung saan matatagpuan ang bungo ng sinaunang aswang, hinayaan na lang namin yun ni Lolo. Hinintay namin na matupok ang mga nilalang bago umuwi sa aming bahay. Dulot ng pagod namin, nakatulog kami ni Lolo at hindi na inisip ang patungkol sa nangyari. Kinabukasan, Nathaniel, halika. Samahan mo ako at pupunta tayo sa Tia Carmelita mo. Ano pong gagawin natin dun, Lo? Ibabalita natin sa kanya ang nangyari. Kailangang may pagbigay alam din natin ang patungkol sa gintong punyal. Sige po, Lo. Sasama po ako sa inyo. Ay teka, bago pala tayo pumunta ron puntahan muna natin at alamin ang sitwasyon ng ibang kanayon natin dito.
Sige po, Lo. Para may balita rin natin sa kanilang nangyari at malaman din nilang ligtas na tayong lahat dito. Tama ka riyan, Apo. Sige na, magbihis ka na ron at aalis na tayo. Nang makapagbihis na ako, umalis na kami ni Lolo. Napansin ko pang nangihina siya dahil sa nagdaang laban kontra sa mga aswang. Inisa-isa namin ang mga kanayon namin na buhay pa at ibinalita ang nangyari. Nakiusap na rin si Lolo sa kanila na ibalita sa iba pang kabaryo naming lumikas upang makabalik na sila sa aming nayon. Matapos yun, tumungo na kami sa bahay ni Tia Carmelita. Ibinalita namin sa kanya ang nangyari, kaya ganun na lang ang tuwa niya. Yan po ang nararapat sa mga katulad nila. Kahit papano, nagkaroon din ng hustisya ang pagkamatay ng asawa ko. Ngayon, pwede ko na siyang maipalibing. Ay siya nga pala, Carmelita. Tama nga ang sinabi mo patungkol sa gintong punyal. Nagawa kong patayin ang mga aswang gamit nun. Nasaan po bang gintong punyal na yon? Ayun, itinara ko rin sa ulo ng aswang na nagtraidor sa pinuno nila. Siya ang magiging ehemplo sa iba pang kauri nila. Baka naman po kung makuha ng ibang aswang ang punyal na yon. O kung hindi man mga itimang engkanto. Hindi nila magagawa yan. Inilibing ko sa taniman ng bawang ang pugot na ulo ng aswang na yun Doon, makakatsak ako na walang aswang na lalapit doon. Isa pa, madalas din naman naming binibisita ang taniman Mabuti naman at naisip mo yan, Tiyo Pael. Sigurado na matatakot ang mga aswang na lumapit doon. Ang bungo, nalaman po ba ninyo kung nasaan? Hindi Hindi rin kasi nabanggit ng aswang na nagnakaw nun. Kung nabanggit lang sana niya sa amin, makukuha ko pa yun at masisiguro na hindi na mabubuhay ulit ang may-ari nun. Yan ang inakala nila. Nalaman ko mula sa lumang tala-arawan ng tatay na hindi na mabubuhay pa ang aswang na yon dahil may ipinasubong dasal daw si Lolo sa aswang. Kung ganun pareho palang nabudol si na Pinunong Hilario at Arturo. Matapos ang ilang oras na pag-uusap, nagpaalam na kaming uuwi na. Nagpasalamat na lang kami kay Tia Carmelita dahil binigyan niya kami ng pera para panggastos. Hinabilinan lamang niya kaming alagaan ng mga bawang at kung may maani kami, sa amin na lang daw yon. Ganun na lang ang tuwa namin ni Lolo at nangako siyang tuloy ang pag-aaral ko sa susunod na taon. Nang makauwi na kami sa bahay, nalaman namin na unti-unti na rin bumabalik ang mga kanayon naming lumikas. Inilibing na rin nila ang mga napatay ng aswang ng gabing umatake ang mga yon. Mabuti na lang talaga at nakita natin sa taniman ng bawang ang punyal na yon. Kung hindi, baka naubos na tayo ng mga aswang. Oo nga po, pero naisip ko lang din po, paano kaya kung hindi po natin nakuha yung bungong may nakatarak na punyal? Pupunta ba dito mga aswang? Sigurado yan na po. Minamatyaga na pala tayo ng Arturo na yun Ay, sa bagay po. Saka kung hindi man po sila sumugod sa atin, malamang sa mga susunod na buwan o taon, siguradong guguluhin nila tayo. Tama ka po. Hindi kasi natin nalaman kung saan sila nagkukuta Sana kung nalaman natin, magagawa kong wasakin yon. Oo nga po, Lo. Ay hindi bale. Ang importante sa ngayon, wala nang manggugulo sa atin dito. Tahimik na ang baryo natin at wala na mga aswang. Teka, hindi pa pala tayo dapat magsalita ng tapos. Kailangan pa rin natin maging alerto. Dahil sa nangyari, hindi kami nakampante ng ilang gabi. Ilang beses din kaming nagising ni Lolo para magmatsyag sa paligid. Isang beses, naisipan naming bisitahin ang taniman ng bawang. Pagdating namin doon, nagtaka kami kung bakit merong mga kinaykay malapit sa mismong bahagi kung saan nakalibing ang pugot na ulo ni Arturo. May nakita pa kaming bakas ng dugo sa lupa, kaya naisip namin na baka may aswang na gustong magnakaw sa punyal at sa ulo ng traidor na aswang. Sinusubukan talaga nila tayo Tignan natin mamayang gabi. Nathaniel, mamaya, samahan mo akong magbantay rito Uhulihin natin sa akto ang sino mang nagtangka na nakawin ang nakalibing dito. Sige po, Lo.
Sasamahan po kita. Salamat, Apo. Tama nga ang desisyon ko na isama kita sa labang ito. Kung ako lang ang mag-isang humarap sa mga aswang, nalagay na siguro ako sa alanganin. Sa totoo nga po, Lolo, wala naman talaga akong naitulong sa inyo eh. Kayo pa nga pong tumulong sa akin. Ay, nako. Kung malaman ko lang na aswang din ang gustong magnakaw ng pugot na ulo at ng gintong punyal na nandyan, ibibilad ko talaga siya sa araw para magtanda. Paano naman po kung hindi pala aswang? Baka aso lang po yun na nakaamoy ng malansa. Hindi ako naniniwalang aso ang may gawa ng mga bakas na yan. Kung hayop ang may gawa niyan, bakit sinadya niyang iwasan ang bahagi kung saan may nakatanim na bawang? Ewan ko nga po, Lo. Mamaya, malalaman din natin kung ano ang nakikialam sa inilibing natin dito. Nang masiguro na namin na maayos naman ang kalagayan ng mga tanim naming bawang, umuwi na kami ni Lolo. Kinagabihan, nagmatsyag kami sa paligid. Ilang beses pa kaming bumalik sa taniman ng bawang. Ngunit bigo kaming masaksihan kung anong nilalang ang nagbabalak na kumuha ng nakalibing doon. Isang gabi, nakarinig kami ni Lolo ng atungal ng aso na malapit sa taniman namin. Lo, mukhang ito. Matitsyempoan na po natin ang nilalang na yun. Oo, Apo. Halika. Bumaba tayo pumunta sa taniman ng bawang. Huwag na lang tayo magdala ng gasera. Baka makita kagad tayo eh. Sige po, maliwanag naman po ang buwan eh. Hindi rin naman po tayo madadapa niyan, Lo. Tayo na. Baka magtagumpay pa siya sa pagnanakaw ng punyal at sa ulo ni Arturo. Malakas ang kutob kong may paggagamitan din siya ron. O kung hindi man baka iniisip niyang bungo pa rin ang sinaunang aswang ang nakalibing doon. Sige po, Lo. Nakasunod po ako sa inyo. Basta maging alerto ka lang, Apo, ha? Kung malalagay ako sa alanganin, tumakbo ka na lang pauwi at saran mo ng maigi ang pinto at mga bintana. Opo, Lo. Maingat kaming naglakad papunta sa taniman ng bawang. Nang naroon na kami, nagulat kami ni Lolo nang may makita kaming nilalang na nagbabaga mga mata. Dahil sa kakaibang amoy niya, nalaman kagad namin na isa siyang aswang. Nang ilang dipa na lang ang layo namin sa kanya, bigla siyang umarap sa amin ni Lolo. Nakita kong mabalasik siyang nakatitig sa amin. Kaya naghanda kami. Ako, manatili ka lang sa pwesto mo. Haharapin ko ang aswang na yan. Mag-ingat po kayo, Lo. Huwag kayo magpapatalo sa kanya, ha? Ako ang bahala. Sige na. Sige po, Lo. Oy, aswang! Anong pakay mo nito sa taniman namin? Gusto mo bang ilibing ka namin dito ng buhay? Lo, mukhang ayaw sumagot sa inyo, ah. Teka, hinukay na po niya yung pinaglibingan ng ulo ni Arturo at ng gintong punyal. Pakailamero ka talagang aswang ka. Kung ayaw mong sumagot, patataymikin na lang kita habang buhay. Napaangil ang aswang habang nakatitig ng mabalasik kay Lolo. Walang ano-ano, umatake siya at sinubukan niyang sagpangin si Lolo Pael. Nakita naman ni Lolo at nabasa ang galaw ng aswang, kaya nagawa niyang ilagan yon. Susugod pa sana ulit ang nilalang, pero nang makahakbang siya, sinalubong agad siya ni Lolo ng pagtaga. Nasugatan sa lieg ang nilalang at napaungol. Binanggit pa niya ang pangalan ni Arturo, kaya napagtanto naming konektado siya sa traidor na aswang. Sasakalin pa sana nito si Lolo, pero hindi na niya nagawa nang muli siyang nasugatan sa lieg. Yan ang dapat sa mga aswang na kagaya mo. Hindi dapat kayo binibigyan ng pagkakataon na mabuhay eh. Mga salot kayo sa lipunan. Lo, mukhang gumagalaw pa po, oh. Hindi rin magtatagal yan. Kapag namatay siya, ililibing ko siya sa tabi ng ulo ni Arturo. Magiging pataba siya sa taniman ng bawang natin. Teka po. Bakit po kaya nakakapunta pa rin sila dito kahit na may mga bawang na? Dati po si Arturo. Ngayon naman, ang aswang na yan. O nga no. Hindi ko alam, Apo eh. Pero malakas ang kutob ko na may sikreto sila para hindi masunog ng bawang. Pero hindi na importante ang bagay na yan. Sa ngayon, ang mahalaga magiging payapa na ang buhay natin. Sa bagay po, may punto rin po kayo, Lo. O ayan, nalugutan na rin siya ng hininga. Ay teka, nasa na ba yung pala natin sa kabareta?
dito ko na rin ililibing ang bangkay na ito. Nathaniel, pakikuha mo nga sa lilim ng puno mga yon, no? Sige po, Lo. Sandali lang po't kukunin ko po muna. Pakabilisan mo lang para makauwi na tayo. Sisiguraduhin ko na rin na hindi madaling mahukay ang pinaglibingan sa ulo ng traitor na aswang na ito. O, Lo, eto na po yung pinapakuha nyo, oh. Akin na. Gagawin kong mababaw lang ang libigan nito para mas madaling masipsip ng lupa ang sustansya mula sa bangkay niya. Tutulungan ko na po kayo, Lo. O siya, sige. Mas mabuti pa nga para mabilis na ang paghukay ko. Nang hanggang bewang na ni Lolo ang nagawa naming hukay, inilibing na namin doon ang bangkay ng aswang. Isinama na rin namin doon ang ulo ni Arturo, saka ang gintong punyal. Pagkatapos noon, nagpasya na kaming umuwi ni Lolo. Pagdating namin sa bahay, napag-usapan pa namin kung ano ang posibleng koneksyon ng aswang na yon kay Arturo. Makaraan ng halos kalahating oras na pagkukwentuhan, nagkasundo kaming matulog na muna. Dahil wala namang kaming ganong gagawing kinabukasan, tinanghali na ako ng gising. Nalaman ko na lang na nasa bahay pala si Tia Carmelita nang marinig ko ang boses niya. Aalis na po ako papuntang Amerika, Tio Pael. Gusto ko sanang doon na kayo tumira sa bahay ko. Malapit sa pampublikong paaralan yon. Iiwan ko na rin sa inyo ang negosyo kong baboyan. Kayo na lang po ni Nathaniel ang bahalang magpalago nun. Teka, bakit naman bigla ng pagdidesisyon mo, Carmelita? Kasi po, kung dito lang din ako, maalala ko lang ang asawa ko. Pupunta na lang ako sa Amerika, sa nakakatanda kong kapatid. Doon, sigurado ko na makakalimutan ko siya. Kung talagang yan ang pasya mo, ikaw ang bahala. Basta, mag-iingat ka ron, ha? Opo, kayo rin po dito, ha? Sana kung maisipan kong bumalik dito sa susunod parang magbakasyon makikita kong maganda na ang buhay ninyo. May baul din akong iiwan sa inyo. May mga pera ron. Kayo na po ang bahala. Basta, pag-aralin nyo ang bata. Kawawa naman Ay, oo naman. Kung ano man ang iiwan mo sa amin, hindi namin sasayangin yan. Hindi namin wawaldasin. Huwag ka mag-alala, Carmelita. Aalagaan namin at mas pauunlarin ang kung anumang ipagkakatiwala mo sa amin. Ay, isa pa po pala, Tio Pael. Ang lupang ito na kinatitirikan ng bahay ninyo, pati ang taniman ng bawang, pinroseso ko na po ang mga papeles para mailipat sa inyo ang titulo. Ay, Diyos ko naman, Carmelita. Sobra-sobra na yata ito, ha. Kontento naman kami sa kung anong meron kami. Kung tutuusin, kulang pa nga po yan. Nagawa niyong ipagiganti ang asawa ko. Kung hindi dahil sa inyo, marami pa silang mabibiktima. Basta, maraming salamat talaga, Carmelita. Sobrang bait mo sa amin ni Nathaniel. Hindi ko alam kung paano ako makakapagpasalamat sa iyo. Lumakas ang kabog sa dibdib ko. Nakaramdam ako ng lungkot dahil aalis na si Tia Carmelita, ang tanging kamag-anak namin na naawa sa amin ni Lolo. Ganun pa man, natuwa ako dahil sa mga iniwan niya sa amin. Noon din, lumabas ako at lumapit sa kanila. Napangiti kagad sa akin si Tia Carmelita saka napasapo sa ulo ko. Aalagaan mo ang lolo mo, ha? Huwag mo siyang iiwan, Nathaniel. Opo, Tia Carmelita. Pangako po, hindi ko po siya iiwan. Kapag dumating na ang pasukan, mag-aaral kang mabuti, ha? Huwag kang tumulad sa ibang bata dyan na sinasayang lang ang oportunidad na ibinibigay sa kanila. Opo, Tia. Hindi ko po sasayangin ang ibinigay ninyong pagkakataon. Pangako po, mag-aaral ako ng mabuti at sisikapin ko para ako na manguna sa klase. Yan, ganyan nga. Dapat isa-isip at isa-puso mo ang mga layunin. O siya, sige na. Ihanda na ninyo ang mga gamit ninyo at sasama na kayo sa akin pa uwi. Talaga po? Teka, Lolo, paano po yung mga bawang natin? Huwag ka mag-alala. Babalikan ko rin yan bukas o sa makalawa. Sa ngayon ihanda mo na ang mga dadalin mo at doon na tayo sa bahay ng Tia Carmelita mo titira. Ay, sige po.
Magkahalong lungkot at pananabik ang naramdaman ko, kabanong, habang inihahanda ang mga damit na dadalhin ko. Nang matapos na kami, nagpasya kaming tatlo na umalis na sa aming bahay. Sumama kami kay Tia Carmelita at nang naroon na kami, ipinakita niya sa amin ang babuyan niya. Nagtayo na rin siya ng tindahan para sa aming dalawa ni Lolo Pael. Makaraan ng ilang araw, nagpaalam na si Tia na aalis patungong Amerika. Tiyo, palaguin po ninyo ang mga naiwan ko ha. Saka po kung may nangangailangan ng tulong kayo na po ang bahala. Nasanay kasi ang iba dito sa amin na sa akin lumalapit kapag may kailangan. Ay, huwag ka mag-alala, Carmelita. Hindi kita bibiguin. Aalagaan ko mga iniwan mo sa amin. At sa mga humihingi naman ng tulong, nakahanda naman kaming tumulong sa kahit na anong paraan na makakaya ko. Maraming salamat talaga sa inyo. Mag-iingat kayo dito, Tio Pael, Nathaniel. Kayo rin po, Tia Carmelita. Mag-iingat po kayo palagi sa Amerika ha. Kapag umuwi kayo dito, dalan po ninyo ako ng chocolate ha. Oo naman, basta mag-aaral ka ng mabuti. Pangako po, pagbubutihan ko po ang pag-aaral ko. Kagaya ng ipinangako namin kay Tia Carmelita, inalagaan namin ang mga iniwan niya. Mas pinalago pa namin ni Lolo ang baboyan at nagtayo na rin kami ng karinderya malapit sa paaralan kung saan ako pumapasok. Naging matiwasay ang buhay namin ni Lolo sa tulong ni Tia Carmelita. Makaraan ng ilang taon, tuluyan na rin akong nakapagtapos. Wala na rin kaming balita kay Tia, pero bilang pag-alala sa kabutihan niya sa amin, nagpa siya akong magbigay ng tulong sa mga mag-aaral na kapuspalad. Gusto kong malaman mo, Apo, na ipinagmamalaki kita ng gusto. Maraming salamat po, Lolo Pael. Ang lahat po ng ito ay dahil sa inyo. Kayo ang rason kung bakit nasa ganitong sitwasyon na po ako ngayon. Saka gusto ko na rin pong malaman ninyo na ipinagmamalaki ko rin po kayo. Ipinagmamalaki? Saan? Sa pagpatay ng mga aswang? Hindi lang naman po dyan. Sa lahat ng bagay po, Lolo. Pero siyempre, ipinagmamalaki ko kung ano at sino kayo. Ay, maraming salamat, Apo. Hindi mo ako iniwan noong salat matayo. At kahit ngayong nakakaraos na tayo sa buhay, nandito ka pa rin sa tabi ko. Wala naman pong ibang magdadamayan kung hindi tayo lang naman po, di ba? Teka. Nakapunta ka na ba sa dating baryo na tinirhan natin? Hindi pa kasi nakakabalik ang inutusan ko noong nakaraang linggo Opo. Pumunta ako doon kahapon. Kumusta naman ang palanim natin, Ron? Maayos naman po. Sa susunod na linggo, baka pwede nang anihin yon. Teka po, may ibabalita po pala ako sa inyo. Ano ba yan, Apo? Ang libingan po kasi ng aswang at ng ulo ni Arturo, hinukay. Nawawala po yung gintong punyal. Ano? Sino naman kaya ang mapangahas na kumuha doon? Paano naman kaya niya nalaman ang patungkol doon? Hindi ko nga rin po alam, Lo Pero malakas ang kutob ko na ang taong inutusan nyo ang nagnakaw nun. Baka nga nakikinig siya minsan sa usapan natin At nang magkaroon siya ng pagkakataon, hinanap niya yon saka kinuha. Talagang napakawalang hiya niya. Hindi bale. Sigurado ako na kapag nalaman ng ibang aswang na nasa kanya yon, siguradong tutugisin nila siya. Sigurado po yun, Lo. Problema na nila yun. Huwag lang sana nga aabot sa tagpong may madadamay na inosente. Ibang usapan na po yun. Kung ganyan, wala tayong magagawa kung hindi ang labanan ng mga aswang. Ako na lang pong lalaban sa kanila, Lo. Baka kaya ko na silang harapin ngayon. Matanda na po kayo para humarap sa mga ganong uri ng nilalang. Kahit matanda na ako, kaya ko naman sila. Wag na po, Lo. Ako na ang bahala kapag may mga aswang ulit na maghahasik ng lagim. Basta, kung kailangan mo ng tulong ko, kahit na uugod-ugod na ako, handa pa rin akong alalayan ka. Katulad ng ginagawa mo nun sa akin, Apo. Maraming salamat po, Lo. Makaraan ng ilang araw noon, nalaman namin na tumungo na sa ibang lugar ang tao na pinaghinalaan naming nagnakaw ng punyal. Hinayaan na lang namin yon
at inisip na mas maigi ngayon para lumayo na rin ng tuluyan ang mga aswang sa lugar namin. Isa rin kasi ang punyal na yun sa rason kung bakit sinira ng mga aswang ang taniman namin ng bawang at nilusob ang aming baryo. Mga kabangers, mga kayanggaw, si Kabanong po uli. Maraming salamat po sa pagsubaybay nyo sa ating magandang kwento ngayong araw na ito. Kung sakaling nagustuhan nyo po ang kwento natin at bago pa lang po kayo sa channel na ito, huwag nyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin nyo na rin po yung notification bell para lagi po kayo nanonotify pag may mga bago tayong mga kwento. At kung pwede rin pong pakipindot na rin ng like at huwag nyo rin pong kalimutang mag-comment. At kung medyo nabiti naman po kayo sa kwento natin, ay nakikiusap po ako na bisitahin nyo rin po yung isa po nating channel, yung Pamela Clamil Channel. Ako rin po ang nagnanarit doon bilang si Lolo Pael at minsan ako po bilang Kabanong. At pag nagustuhan nyo rin po ang mga kwento doon, huwag nyo rin pong kalimutang pindutin ang subscribe button dahil ko konti pa lang po ang nagsusubscribe doon At huwag nyo rin pong kalimutang mag-comment at pindutin ang like button. Hanggang sa muling mga kwento, wakas!